For silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 2221 Walang nanalo. 2221. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang mga manunood. Libu-libong barbaro ang nakatitig kay Yefan, na parang hindi nila alam kung paano sila magre-react. Natigilan si Yefan, ano ang pinagsasabi nitong lalaking ito? Tahimik na komandat sa kanya si Gilan at sinabi sa mahinang boses, Kuya, alam mo namang hindi ko gusto ang pagiging barbarian na hari. Nanalo ka sa barbarian fight sa huli, pwede kang maging barbarian king, walang problema. Baliw ka. Ano? Galing ako sa angkan ng Shenlong. Parang hindi mo alam. Sabi ni Yefan sa mahinang boses. Paano ang Shenlong clan? Hindi sinabi na ang angkan ay hindi maaaring maging barbarian king. Ayon sa iyong lakas, hanggat gusto mo, magagawa mo. Hindi napigilan ni Yefan ang tumawa at umiyak, hindi ito isang tanong kung gusto niyang gawin ito, ngunit hindi siya maaaring maging isang barbarian na hari kung ano. His Royal Highness. Bukohar. Bagamat pinanatili ng bayaning ito ang mga damuhan para sa atin, hindi siya miyembro ng ating ligaw na tribo. Si Tu at ang isang grupo ng mga patriarka ay sunod-sunod na lumuhod, umaasang bawiin ni Bukohar ang kanyang buhay. Mataimtim na sinabi ni Jilun, nakalimutan mo na ba ang mga alituntunin ng ating mga damuhan? Paano ako magiging barbarong hari kung ang mabangis na labanan ay nawala? At saka, hindi sa iyo ang magdesisyon kung ang bayaning ito ay maaaring maging barbarian king o hindi. Bahala na ang mataas na pari at ang mga barbarong Diyos na magdesisyon. Nang marinig ito, natahimik ang mga barbaro sa pinangyarihan. Sa katunayan, kung sino ang barbarong hari ay wala sa kanilang kontrol. Kung ang bayani na ito ay talagang kinikilala ng mataas na pari at barbarian na Diyos, kung gayon walang sinuman ang makapagsasabi ng anuman. Bilang karagdagan sa brutal na labanan ngayon, talagang si Yefan ang nanalo. Nang makitang tahimik ang mga barbaro, tuwang-tuwa si Jilun at sinabing, mula ngayon, opisyal na akong. Sandali lang. Huminto si Yefan sa pag-inom at mabilis na pinatigil si Jilun. Hindi ko nahahayaang magsalita pa ang lalaking ito, at mangyayari talaga ito. Pagharap sa nagulat na mukha ni Jilun, napabuntong hininga si Yefan, naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at malakas na sinabi, Bukohar. Ang posisyon ng Barbarian King ay napakahalaga, paano ka madaling sumuko? Kung paanong ang mga barbaro ng iba't ibang tribo sa eksena ay nagtataka kung paano nagsalita ang bayani sa ganoong tono, isang aura na kilalang kilala ng mga tao sa mga damuhan ay nagmula kay Yefan. Isang gintong marka ang lumitaw sa noo ni Yefan. Sa isang iglap, natigilan ang mukha ni Gilan, nanginginig ang buong katawan, at mabilis siyang napaluhod sa isang tuhod. Ang punong pari. Kahit sumigaw siya, parang panaginip pa rin si Jilun, paano naging high priest si Yefan? Nagulat din ang mga barbaro ng iba't ibang tribo, ngunit hindi nila masyadong iniintindi, mabilis silang lumuhod, at magalang na sumigaw ng, kilalanin ang punong pari. Ang boses ni Yefan ay direktang lumitaw sa likod ng isipan ng mga barbaro ng iba't ibang tribo. Ang mataas na saserdoteng pastor ay umalis, at ang mataas na saserdoteng ito ay humalili sa posisyon ng mataas na saserdote sa kritikal na sandaling ito. Sa pagkakataong ito ay nagpunta ako dito lalo na upang ibukod ka sa posisyon. Manghihimasok. Botshahar, ipinahayag ng mataas na pari na ito na ang brutal na laban na ito ay hindi binibilang, at ang usapin ng pagbibitiw ay hindi dapat banggitin sa hinaharap. Itinaas ni Gilan ang kanyang ulo sa kahihiyan at pagkamangha, at tumugon ng may paikot-ikot, oo si Bukohar ay sumusunod sa utos ng mataas na pari. Pagkatapos ay itinago ni Yefan ang marka ng barbarian na Diyos, nakahinga ng maluwag, itinaas ang kanyang kamay at sinabing, bumangon ka. Salamat High Priest. Mabilis na bumangon ang mga barbaro, at pagkatapos ay tumingin silang lahat kay Yefan ng may pag-uusisa, ngunit may paggalang at paghanga. Bagamat hindi nila alam kung bakit biglang nagbitiw ang punong pari na si Pastor, ngunit may marka ng barbarong Diyos, ito ay dapat na mataas na pari. Higit pa rito, dumating si Yefan upang tulungan silang alisin ang mga mananakop ngayon. Ang gayong matapat na bagong mataas na pari ay agad na nakakuha ng higit na pabor mula sa mga barbaro. Bukohar, ngayon alam ko na, bakit hindi ako maging barbarian na hari. Tumingin si Yefan kay Jilun na may kalahating ngiti. Medyo nalungkot si Gilan, High Priest, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ako. Mahihiya ako. Nagtawanan lahat si Mandolato at ang iba pang mga patriarch, tutal wala namang nangyari ngayon, syempre masaya sila. Kinawean ni Yefan ang kanyang kamay at sinabing, umalis na tayong lahat, may sasabihin ako sa Barbarian King mag-isa. Ang mga barbaro ay lubhang masunurin at agad na naghiwa-hiwalay. Binati ni Yefan si Jilun at pumasok sa tent ng hari. Nang walang tao, agad na nagtanong si Jiron, Yefan. Kuya, kumusta ka High Priest? Bakit hindi mo sinabi sa akin na aalis na siya sa pwesto? Sinabi ni Yefan, bakit? Ang mataas na pari ay pinalitan, dapat ko bang sabihin sa iyo?
At saka, ako ang pinakapunong pari, alam mo ang aking pagkatao. Ingat ka sa pagsasalita. Narinig ng mga tao, anong klaseng tikas? Oh, oo. Nagpatawad ang mataas na pari. Kinakabahang ipinagtapat ni Gilan ang kanyang pagkakamali. Pinigilan ni Efan ang kanyang ngiti at sinabi ng may mabagsik na mukha, dalawang bagay, isa, kailangan mong itago ang pagkakakilanlan ng Diyos ng espada ng mataas na pari. Kailangan lang malaman ni Savage na ako ang mataas na pari, at hindi mo na kailangang malaman ang iba ko pang pinanggalingan. Ayaw ni Efan na malaman ng mga tao sa ligaw na ang Diyos ng espada ay ang mataas na pari, kung hindi ay iisipin ng labas ng mundo na kailangang suportahan ng Diyos ng espada ang ligaw, at pagkatapos ay magkakaroon ng maraming kaguluhan. Ngayon ay malayo sa oras para sa kanyang showdown, at wala siyang oras upang magbunyag ng maraming pagkakakilanlan at harapin ang mga kaguluhan na dumating sa isa't isa. Bakit? Curious na tanong ni Jilun, hindi ba okay na maging High Priest ang Sword God? Ang mga bagay ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo, gagawin mo lang ang gusto mo, sabi ni Efan. Walang pagpipilian si Jilun kundi ang tumango, paano ang pangalawang bagay? Pangalawa, kunin mo sa akin ang mga gamot, bilasan mo. Utos ni Efan. Biglang nagising si Jilun, as ordered. Nang nasa kamay na ang lahat ng mga gamot, nakahinga ng maluwag si Efan. Ang paglalakbay na ito sa ligaw, halos 2 buwan, ay talagang mapanganib at paikot-ikot, ngunit ang ani ay napakalaki. Tinapik si Jilun sa balikat, sinabi ni Efan, ang iyong, Kandeon Decree, ay lubhang kapaki-pakinabang sa ligaw. Sumasang-ayon ako. Gayunpaman, walang tunay na nagwagi sa mga digmaan, at ang mga lumalaban ay mga talunan. Mauna na ako, kaya mo yan mag-isa. Matapos iwan si Jilun na may maalalahang mukha, kumislap ang figure ni Efan, at kinuha na niya ang dumplings mula sa isa pang malaking tolda at direktang lumipad sa timog. Ang pagbabalik sa puso ay parang isang araw, suot ni Efan ang mga bituin at suot ang buwan, at muling bumalik sa hilaga. Underworld. Pagkatapos makahanap ng lugar na mahuhulog, kinuha ni Efan ang kanyang mobile phone at tinawagan si Su Qingzhou. Sa isang sandali ng pagkabalisa, sinagot ng babae ang telepono, at isang pamilyar at malambot na boses ang dumating, asawa. Ha! Nakahinga ng maluwag si Efan, at sa wakas ay nahulog ang kanyang puso, Xiaoshu, babalik ako sa lalong madaling panahon. Tatawagan kita at ire-report muna ang kaligtasan. Ikaw. Sa wakas ay tumawag ka na. Asawa, bakit ang tagal mong walang balita? Nag-aalala ang aking asawa. Ang boses ni Su Qingzhou ay parang sobrang excited at hindi niya mapigilan ang sarili. Sinabi ni Efan na nagkasala, hindi ba't lagi akong naghahanap ng mga halamang gamot para sa iyo? Ngayong nakolekta ko na ang lahat ng mga halamang gamot at natagpuan ng Race Eta, maaari na akong bumalik upang tulungan kang magpagaling. Magiging maayos ang concubine sa ilang sandali, ngunit inay siya. Sabi ni Su Qingzhou, medyo nabulunan. Ina. Sumimangot si Efan, napagtantong si Ji Soxan ang tinutukoy niya, at hindi maiwasang magtanong, ano ang nangyari sa kanya. Kabanata 2222 na antig. 2222 pamulong si Su Qingzhou, ina, siya ay may sakit sa Beiming City. Siya ay hamina at nanghina nitong mga nakaraang araw, at siya ay nakaretain na. May sakit. Nagtataka na tanong ni Efan, paano mabubuhay pa rin ang immortal na kaharian? May sakit. Sa teorya, ang physical fitness ng cultivator ay patuloy na bumubuti, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na makakuha ng mga sakit. Kapag nabuo ang elixir, halos imposibleng mamatay mula sa sakit, at mas mahirap magkasakit sa mahabang buhay na kapaligiran. Mukhang ang tagal na ng pagkawala ng asawa ko, at ang puso ko ay naghihirap, tutal nag-aalala na ang asawa ko sa iyo mula nang umalis ka. Nung una, pagod lang ako at hindi makahinga ng maayos. 10 days ago, bigla akong nagkasakit. Ang 10 ito sa loob ng ilang araw, tumawag muli ang aking ama at ang aking tiyuhin upang tanungin ang iyong asawa tungkol sa iyong kinaroroonan, ngunit ang iyong asawa ay talagang hindi alam. Hindi napigilan ni Efan na tumahimik. Nag-aalala si Ji Soxan sa kaligtasan ng kanyang anak, at naging masama ang kanyang iniisip. Ang sakit sa puso ay isang sakit na hindi mahihinuhan ng sentido komun, at hindi alam ni Efan kung mangyayari ang ganitong uri ng sakit. Ano man ang mangyari, talagang hindi komportable si Efan nang marinig niya ang balita. Nakita ko, nasa Beiming City ako ngayon, pupunta ako at tingnan. Ina, sana gumaling siya, sabi ni Efan. Tuwang-tuwa si Su Qingzhou, nasa Beiming City ba ang asawa mo? Ang galing. Asawa, magmadali sa Zenbei General's Mansion, para makasigurado si nanay at ang iba pa at gumaling kaagad. Sinabi ni Efan na, pagkatapos ay maghintay sa bahay, babalik ako kapag gumaling na ang aking ina. Pagkatapos ibaba ang telepono, si Efan ay dumating hanggang sa labas ng Zenbei General's Mansion. Hindi pinapansin ang mga bantay sa pinto, dirdiretsong pumasok si Efan. Tumigil ka. Sino? Mabilis na pinigilan ng isa sa mga gwardya ang baril, ngunit ang isa naman ay mabilis na tinulak ang baril palayo.
Bulag. Ito ang maliit na marquee. Nagulat ang ekspresyon ng gwardya, at nang masusing tingnan ay si Yefan iyon, at mabilis siyang lumuhod sa isang tuhod. Hindi ito pinansin ni Yefan, dumiretso siya sa bahay, naghahanap ng hininga, at naglakad papunta sa likod bahay. Ang munting marquee, na halos 2 buwan nang nawawala, ay biglang dumating sa General's Mansion, na natural na pumukaw sa sorpresa ng maraming sundalo ng Zenbei Army. Kuya, ikaw talaga. Nagmamadaling lumabas si Yehang at nakita si Yefan, ang kanyang mga mata ay namumula. Well, kararating ko lang dito, balita ko may sakit ang nanay ko. Sabi ni Yefan. Oo. Nag-alala si inay na pumunta ka sa ilang, at walang balita mula sa iyo. Natakot siya ng higit sa 1 buwan, at pagkatapos ay diretsyong nahulog. Medyo nagrereklamo ang mga salita ni Yehang. Napabuntong hininga si Yefan, hindi niya akalain na magkakasakit ang monghe, hindi ko akalain na magiging ganito kaseryoso, papasok ako at titingnan. Humph! Huwag kang pumasok. Isang malamig na ungol ang dumating, si Ye Wangto ay nagmula sa direksyon ng pag-aaral lumapit dito at nakita ang panganay na anak na may malamig na tingin sa kanyang mukha. Hindi ba tumigas ang pakpak, nasa iyo ang mundo? Napakalakas mo, anong ginagawa mo dito? Ngayong alam mo na nandito ang nanay mo. Saan napunta ang lahat ng mga taong hindi nakakarinig mula sa iyo ng higit sa 1 buwan? Bilang anak ng tao, hindi mo alam ang basic filial piety, wala kaming anak na katulad mo. Umalis ka dito. Humakbang si Ye Wangto sa harap ni Yefan at galit na tumitig. Alam ni Yefan na siya ay mali, at nakaramdam siya ng hiya, kaya sinabi niya, aalis ako pagkatapos makita ang aking ina. Mga bagay na walang kabuluhan. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Itinaas ni Ye Wangto ang kanyang kamay at sinampal siya. Bumaba ka. Pinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata, ngunit hindi niya sinasadyang umiwas o hamarang. Sa totoo lang, hindi niya alintana ang ilang pambubugbog, basta't mapatahimik niya ang kanyang galit. Stop. Ye Wangto, how dare you hit my son? I'll stop with you. Sinong mag-aakala, si Ji Soksan, na nakasuot ng puting pantulog, gusot ang buhok at maputlang mukha, ay biglang sumuray-suray sa pinto. Hinawakan ng babae ang frame ng pinto gamit ang 2 kamay, mahina ang kanyang mga paa, tila hindi na makatayo, at pagkatapos ng ilang salita, siya ay nabalot ng malamig na pawis. Su Jin. Nagmamadaling lumapit si Ye Wangto, niyakap ng mahigpit ang kanyang asawa, at nag-aalalang sinabi, bakit ka bumangon sa kama? Pinapahinga ka ng doktor. Ang pagod na mukha ni Ji Soksan ay nagpakita ng kasiya siyang ngiti. Fanner, ayos ka lang ba? Sa wakas ay bumalik ka na. Natakot mo ang aking ina hanggang mamatay. Kumaibot ang puso ni Yefan, ngunit ang puso ni Jisoo ay ganito. Isang maapoy na mainit na agos ang humipos sa malamig na puso ni Yefan, na medyo walang malasakit sa pagmamahal ng pamilya. Nang si Yefan ay nasa isang estado ng halo-halong damdamin, si Ji Soksan ay biglang pumikit at nawalan ng malay. Su Jin, ina. Sigaw ni Ye Wangto at Yehang sa gulat. Si Yefan ay biglang bumalik sa kanyang katinuan, tumakbo, hinawakan ang braso ni Ji Soksan, at nagsimulang maramdaman ang pulso. Anong ginagawa mo? Kasalanan mo lahat ito. Umalis ka dito. Si Ye Wangto ay galit na galit. Hindi ito mapabayaan ni Yefan sa oras na ito, itinaas niya ang kanyang ulo at mahigpit na sinabi, ang pinakakagyat na gawain ay ang pagalingin ang ina, si Bimeng Cheng, at maging si Das Heng, wala nang mas mahusay na doktor kaysa sa akin. Kailangan mo akong pag-alitan, bugbugin, itaboy ako, sumasang-ayon ako. Ngunit ngayon, hayaan mo muna akong pagalingin siya. Duguan ang mga mata ni Ye Wangto, nakatitig sa kanyang anak, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humihinga ng malalim. Si Yehang sa gilid ay humimok, tatay. Tama si kuya. Kung gusto mo siyang parusahan, hintayin mo siyang gamutin si nanay. Si kuya ay isang magaling na doktor. Huminga ng malalim si Ye Wangto at sinabing, okay. Kung hindi mo mapagaling ang iyong ina, hinding-hindi kita mapapatawad. Wala sa mood si Yefan na huwag pansinin ang kanyang malupit na mga salita, at pagkatapos ibalik si Ji Soksan sa kama, maingat niyang tiningnan ang kanyang pulso. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nakaramdam ng kakaiba si Yefan, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang tunay na diwa at espiritual na kapangyarihan upang mag-imbestiga. Kuya, kumusta ang nanay? Nag-aalalang tanong ni Yehang. Kumunot ang noo ni Yefan at nagtanong, ano ang hiniling ng doktor na dati mo? Ang sabi ng doktor ay atake sa puso. Oo. Sabi ng doktor kay nanay, mahigit 1 buwan na akong hindi nakakapagpahinga ng maayos, at ikaw ang iniisip ko. Nagkasakit lang ako. Kung hindi, walang ibang dahilan, paano ako magkakasakit ng basta-basta sa mahabang buhay na kaharian? Ito. Maaari lang maging sakit sa puso. Yehang daw. Kakaibang sinabi ni Yefan, ilang doktor ang nahanap mo, sino ka? Ito ang punong doktor ng militar ng ating Zenbei Army, si Ren Chuntang, si Dr. Ren. Isa rin siyang magaling na doktor sa aming angkan. Walang mas mahusay na doktor sa Bimeng Cheng kaysa sa kanya. Mabuting doktor.
Ye Hang daw. Si Ye Wangto ay hindi nasisiyahan, bakit mo itinatanong ang mga tanong na ito? Hindi mo ba naisip na ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakahusay? Bakit magtatanong sa ibang mga doktor kung paano mag-diagnose at gamutin? Alam ni Ye Fan na galit ang matanda at hindi siya kinausap. Mag-ingat, mahinahon at mapaglarong sinabi niya, na curious lang ako. Paano mo matitiyak na ang aking ina ay may sakit sa puso? Dahil sa pag-aalala sa aking diagnosis, ang aking ina ay walang sakit. Ngunit siya ay binigyan ng isang espesyal na espiritual na pag-atake, si Yuan Shen ay napinsala. Ano? Biglang nagulat ang mag-ama ni Ye Wangto at Ye Hang. Bagaman tila mahina ang primordial spirit sa kasalukuyan, tila ito ay sanhi ng sakit sa puso. Ngunit sa katunayan, ito ay ang primordial espiritu na unang lumitaw mahina at atrophied, na humantong sa mga problema sa katawan at mahinang mental na estado. Kailangan kong maging mas direkta. Ang aking ina ay inatake ng isang taong gumamit ng labis na mapanlinlang at patagang paraan. Sabi ni Ye Fan. Kabanata 2223 may kahalili. 2223. Kung noon pa man, hindi ma-detect ni Ye Fan ang susi. Ngunit ngayon ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay kasing lawak ng dagat, at ang kakayahan sa pag-iwas ng banal na kamalayan ay maaaring patuloy na palalimin patong-patong. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang mikroskopyo ng espiritual na mundo, at maaari mong tiktikan ang napakahusay na mga detalye. Ang primordial spirit ni Ji Soxen ay tila nabunot ng isang tao. Ang kaunting pagkawala ng primordial spirit ay hindi makakaapekto sa katinoan, tulad ng isang taong nawawala ng daluyan ng dugo, maaari lamang niyang maramdaman na may mali, ngunit hindi ito magpapakita ng malaking problema ng sabay-sabay. Bagaman ito ay tila walang halaga, ito ay nagdulot ng pinsala sa primordial spirit na mahirap mabawi. Sa mahabang panahon, ang primordial spirit ay unti-unting malalanta tulad ng isang bulaklak na may sira na ugat. Paano ito posible? Natigilan sina Ye Wangto at Ye Hang. Ang iyong ina ay nasa mansyon ng general, bakit ka aatakehin ng anumang uri ng pag-atake sa pag-iisip? Medyo hindi naniniwala si Ye Wangto. Nagtanong pabalik si Ye Fan, sigurado ka ba, hindi kailanman lumabas si nanay? At kahit sa mansyon, ang mga taong nakakasalamuhan niya ay maaaring hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Isang mabuting ina. Nag-aalalang sabi ni Ye Hang. Tumango si Ye Wangto, okay, dahil ito ay tungkol kay Yuan Shen, hayaan mo akong tingnan kung kamusta ang Yuan Shen ng iyong ina, at subukang pagalingin siya. Bagamat nasuri na niya ito noon, wala siyang nakita, at binalak itong suriin muli sa pagkakataong ito. Hindi rin nakipagtalo sa kanya si Ye Fan. Kung sigurado si Ye Wangto, hayaan siyang pumunta para iligtas ang mga tao. Pagkatapos ng lahat, kung siya ay nasa kaharian na humuhubog sa espiritu, kung ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa makalangit na hari, ito ay magiging masyadong kakaiba. Hinimok ni Ye Wangto ang kaluluwa ng dragon na itaas ang kanyang espiritual na kontrol sa pinakamalakas na estado, at pagkatapos ay nagsimulang maingat na suriin ang primordial na espiritu ng kanyang asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Ye Wangto ang kanyang mga mata na pawis, at tumingin kay Ye Fan na may kainahinala, ikaw bata. Sinadya mo bang nagsinungaling? Bakit hindi ko nakita, nasaan ang pinsala sa primordial spirit na ito? Mga palatandaan. Mapait na ngumiti si Ye Fan, tila hindi mas mahina ang mental power ng lalaking ito kaysa kay Ye Wangto. Sa madaling salita, ang kakayahan ng taong ito ay napakahusay, at maaari niyang linlanggan ng mga tao sa antas na ito ng Ye Wangto. Gawin natin. Sabi ni Ye Fan, na ina-activate ang kanyang 5-clawed Golden Dragon Soul, at biglang, ang dragon ng Golden Dragon ay maaaring kumalat sa silid, at hindi niya ito maitago. Sa katunayan, hindi kailangan ni Ye Fan na gamitin ang Dragon Soul para makamit ang isang radikal na lunas. Ngunit iyon ay magiging napakalakas. Sa isang paggamit ng Dragon Soul, maiiwasan ng isa na ang Dragon Soul ay makapangyarihan. Ngunit kahit na ganoon, natigilan sina Ye Wangto at Ye Hang sa gilid. 5-clawed Golden Dragon. Kuya, kailan ka nakalusot sa 5-clawed Golden Dragon? Nababaliw na si Ye Hang, ang bilis ng paggising ng bloodline ng kanyang kapatid ay maaaring masira ang historical record ng Shenlong clan. Ang mga mata ni Ye Wangto ay kumislap ng maliwanag. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagiging mastery ni Ye Fan at ang pagsasanib ng Golden Dragon Soul ay tila mas malakas kaysa kay Feng Qinglan. Paano kaya yun? 3 o 4 na buwan pa lang mula noong Shenlong Great Competition, at ito ay nakalusot na mula sa Fire Dragon hanggang sa 5-clawed Golden Dragon, at nakipag-ugnayan at sumanib sa kaluluwa ng dragon. Kahit na si Ye Wangto ay puno ng galit sa sandaling ito, mahirap magalit muli kay Ye Fan. Dahil, sa oras na ito, napagtanto niya na ang anak na ito ay hindi na isang bagay na maaari niyang disiplinahin ng basta-basta. Bahagyang ngumiti si Ye Fan sa kanila. Natawa ako, pero hindi ko masabi sa kanila, dahil nakipagtalik ako sa isang babae, tapos nakipag-break ako diba?
Nang walang gaanong paliwanag, ginamit ni Yefan ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang maingat na, ayusin, ang primordial na espiritu ni Jisoksen matapos itong tapusin. Ang prosesong ito, sa madaling salita, ay para makabawi sa nasirang kaluluwa ni Jisoo. Ngunit ang Yuanshen, kung tutusin, ay hindi isang katawan ng laman at dugo. Kung ang isang strand ay nawawala, hindi nito gagaling ang sarili nito. Sa makatuwid, ang dapat gawin ni Yefan ay gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang, hugis muli, ang pagkasira sa puso ni Jisoo. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng artificial na daluyan ng dugo, pagkatapos mawala ang isang cardiovascular system. Gayunpaman, kapag ang primordial spirit ni Jisoksen ay ganap ng nakabawi, kailangan lang niyang dahan-daang isama ang artificial na daluyan ng dugo na ito sa kanyang sariling bahagi at walang magiging abnormalidad. Pinag-isipan itong mabuti ni Yefan. Sa totoo lang, kailangan niya talagang gawin ito. Sa lakas ng pag-iisip ni Yewangto, malamang na hindi niya kayang gawin ang gayong misla na primordial surgery. Pagkatapos ng kalahating oras, sa wakas ay natapos ni Yefan ang paggamot ng maingat at huminga ng malalim. Ito ay mas may sensinang enerhiya kaysa sa mga operasyong kirurhiko. Pagkatapos ng lahat, umaasa ito sa kapangyarihan ng pag-iisip upang muling hubugin ang nasirang bahagi, at ang puso at kaluluwa ni Jisoo ay maaaring masira ng kaunting pagkakamali. Matapos makumplito ang primordial spirit, sa wakas ay dahan-daang binuksan ni Jisoksen ang kanyang mga mata, at ang kanyang kutis ay naging kulay rosas. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ng mahabang buhay na kaharian, hanggat ito ay normal, ang pagbawi sa sarili ay napakabilis pa rin. Fanner. Nang makita ni Jisoksen ang kanyang anak, umupo siya at nagmamadaling niyakap ito. Saglit na naniga si Yefan, pagkatapos ay inabot at tinapik ang likod ni Jisoksen, ayos lang. Bumalik ka na lang. Oo. Takot na takot si inay, napakagulo ng kagubatan, kung pupunta ka doon para maghanap ng mga halamang gamot, ano ang dapat kong gawin kung may aksidente? Nabulunan si Jisoo sa kanyang puso. Nang makita ang muling pagsasama ng mag-ina, at ang pagbawi ng kanyang asawa, tumingin si Yewangto sa kanyang anak na may masalimuot na ekspresyon at sinabi, Hanger, maaari kang sumama sa akin. Oh, mabuti. Napangiti din si Yehang, alam na ang kanyang ina okay lang, lumakas na naman ang kuya, at sobrang saya ko. Matagal nang hindi nagkita ang mag-ina, dapat silang maiwan saglit para mag-usap. Sa labas ng silid, isang grupo ng mga tao mula sa mansyon ng general ang nagtitipon doon, pinag-uusapan ang Longwei ngayon. Master How? Kanina lang. Tanong ng isang general. Alam ni Yewangto na hindi niya ito mate atago, at antong hininga, tama ang hula mo, ang Longwei ni Yefan. Wow! Ang isang grupo ng mga tao mula sa Zenbei Army ay napabulala sa pagkamangha. Nakalusot na si Little Marquis sa 5 kuko na gininto ang dragon. Ito. Mas mabuti pa ito kaysa sa nakatatandang Feng. Tapos ngayon lang ba ito nakakatulong sa ginang? Gumaling ba ang ginang? May ibang nagtanong. Tumango si Yewangto, salamat sa iyong pag-aalala, gumaling na si Suzin, kailangan lang magpahinga saglit. Ang galing. Dobleng kaligayahan ang darating. Congrats sa Marquis. May mga taong may kahalili sa Zenbei Marquis. Ang linya ng pamilya ay naging patriarch haha. Nang marinig ang talakayan sa pagitan ng isang grupo ng mga nasasakupan, si Yewangto ay hindi makatawa, at maraming iniisip sa kanyang mga mata. Hindi mo na kailangang mag-isip tungkol dito para malaman na ang lakas ng dragon nitong 5 kuko na gininto ang dragon ay nakaalarma na ng napakaraming tao. Ang reputasyon ni Yefan bilang isang henyo ay maaaring muling lumikha ng isang alon na yayanig sa mga puwersa ng dakilang pananakop. Bilang ama ni Yefan, si Yewangto ay hindi lamang nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak, ngunit nalaman din niya na hindi niya maintindihan ang anak na ito ng higit at higit pa. Sa oras na ito, sa silid, hinihintay ni Yefan si Jisoksen na panasan ang mga luha sa tuwa. Tinanong, Nanay, naaalala mo ba dati, sino ang nakilala mo bago ka naging hindi komportable? Kabanata 2224 na Doteng. 2224. Ano ba, Fanner, sinasabi mo ba na this time may sakit ang nanay ko, hindi atake sa puso, kundi biktima? Babae ako, at hindi ako makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Sinong mag-iisip na saktan ako? Gulat na sabi ni Jisoksen. Tumango si Yefan, hindi sinasadya, dapat may nanakit sa iyong primordial spirit habang hindi ka pinapansin. Ang taong ito ay hindi direkta at halatang sinaktan ka, ngunit ginawa kang may sakit. May dalawang posibilidad, o ayaw niyang maghinala ang mga tao, o gusto lang niyang pahirapan ka at tayo. Sa madaling salita, ang paggawa ng sakit sa iyo ay isang paraan lamang upang harapin ang iba pa sa amin. Kung hindi gumaling si Jisoksen, tiyak na maraming tao ang mag-aakalang kasalanan ni Yefan. Hindi may iwasang sisihin ni Yefan ang kanyang sarili, malabugan, at makipag-away pa kay Yewangto at sa iba pa. Kung hindi babalik si Yefan, mamamatay si Jisoksen, at wala siyang masasabi. Sino ang napakabisyo? Saglit na natakot si Jisoo, at pagkatapos itong pag-isipang mabuti, umiling siya, sa panahon bago siya magkasakit, napakaraming tao ang nakikita niya araw-araw.
Iyong mga opisyal sa Zenbei Army, ang mga retainer ng ating Hufo, lahat ay mayroon nito, hindi ko na maalala. Nagtaka si Yefan, nakita mo na ba ang mga opisyal ng Zenbei Army? Hindi ba sinabi mo na hindi kami kikialam sa mga usaping militar? Hey, hindi ako ang may hawak ng military affairs, hinihiling ko lang sa iyong ama na magpadala sa akin ng mga tao at hayaan silang maglibot upang magtanong tungkol sa iyong kinaroroonan. Sa tingin ko, kung pupunta ka sa Hilagang Hangganan upang maghanap ng mga panggamot na materyales, kung mahahanap mo ito dito sa hangganan, hindi mo nais na makaligtaan ito, sabi ni Ji Soxon. Hindi maganda ang pakiramdam ni Yefan nang marinig niya ito, bagamat hindi niya ito nakita, ngunit nang maisip niya ito, may ilang mga larawan, kung bakit sabik na sabik si Ji Soxon na mahanap siya kung saan-saan. Kung tutusin, kahit na medyo inutil si Yefan sa nakaraan, hindi siya tatakbo sa paligid, pati na rin mawala. Ito ang unang pagkakataon na nawala ng anak si Ji Soxon, at nag-aalala siya na napunta ito sa isang ligaw at mapanganib na lugar. Ina, pinag-alala kita sa pagkakataong ito, pasensya na, taos-pusong sabi ni Yefan. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin kay nanay, tandaan na sabihin ito sa isang lugar sa hinaharap, alam ni nanay, naghahanap ka ng mga halamang gamot para sa Qingzhou, hindi ka sinisisi ni nanay. Namumula ang mga mata ni Jisoo, inabot niya ang kamay ni Yefan, at sinabing nagkasala, sinisisi lang ni inay ang sarili niya, hindi kita matutulungan. Noon, pinapakasalan ako ng emperador, ngunit hindi ko ito mapigilan, kaya hiniling ko sa iyo na magpakasal sa isa. Kung hindi lang sa mahigit isang taon ng buhay ni Qingzhou, hindi ka magmamadaling lumabas para maghanap ng gamot. Ngunit hindi naiintindihan ng aking ina ang mga bagay na ito. Kahit na ang paraan ng paggamot sa Qingzhou at ang paghahanap ng mga panggamot na materyales, kailangan mong gawin ito ng mag-isa. Si inay ay walang silbi, hindi lamang hindi makakatulong sa iyo, kundi pati na rin ay binalaklaban, halos gawin kang mali, nakakadiri. Habang nagsasalita siya, halos umiyak na naman si Ji Soxon. Tahimik na nakatingin si Yefan sa babae, hindi alam kung ano ang sasabihin, maliwanag na kasalanan niya ito, bakit patuloy na sinisisi ni Ji Soxon ang kanyang sarili. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng indulhensya ng ina ay naging dahilan para medyo nagmamadali si Yefan. Hindi naman masama ang pakikitungo sa kanya ni Niewuyo, sadyang hindi maaaring maging katulad ni Ji Soxon ang karakter ni Niewuyo. Maraming kabiguan ng isang mapagmahal na ina, at unti-unting naunawaan ni Yefan kung bakit ang munting si Haoye ay isang ignorante na playboy. Siyempre, sa ilalim ng kalagayan ng pagiging matino, talagang nakakainggit na magkaroon ng ganoong ina. Nga pala, hindi pa kita natatanong, nahanap mo na ba ang gamot? Pupunta ka ba talaga sa ligaw? Huminga ng malalim si Jisoo. Magtanong. Tumango si Yefan, oo, nakita ko ang mga halamang gamot at ang formula. Babalik ako at gagamutin ang Qingzhou pagkatapos mong basahin. Mas mabuti na sana. Talaga. Ang galing. Makakabalik kang ligtas, at kung gagaling si Qingzhou, dapat tayong magdiwang. Bagamat naisip ni Yefan na hindi ito kailangan, ayaw niyang maging mabait, kaya tumango siya. Hindi pwede. Biglang may naisip si Ji Soxon at tumayo na may pagtatampo sa mukha. The more you think about it, the more ang galit mo. Who the hell dares to secret attack me and put the blame on my son? Dapat mahuli ko ang taong iyon. Lumabas ka. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na saktan ang anak ko. Hindi napigilan ni Yefan ang masayang sinabi, ngunit. Inay, hindi ba't sinabi mo na marami kang nakitang tao? Ano ang mali? Hindi ko matandaan ng eksakto. Pagkatapos ay hanapin ang lahat at magtanong muli. Sabi ni Ji Soxon, nagmamadaling lumabas ng kwarto at sumigaw ng malakas, Ye Wangto. Ye Wangto. May kinalaman ako sa iyo. Tumingin si Yefan. Nakatingin kay Ji Soxon, na mabilis na naglalakad, hindi niya alam kung tatawa o iyak, at tila naka-recover na siya. Unti-unting naging malungkot ang mga mata ni Yefan. Talagang curious siya kung sino ang aabot sa malayo at gagamit ng mga kasuklam-suklam na paraan para yusagan siya sa isang hindi matapat na anak na pumatay sa kanyang ina. Sa ngayon, alam kong ang kanyang pagkakakilanlan ay maaaring na-link sa lalaking nagngangalang Yun Songhe. Kung kasama niya si Huaxaman, maaaring may mga hinala sa Huaxaman. Gayunpaman, kung maraming tao ang nakakaalam tungkol dito, magiging mahirap na kontrolin ang ganitong uri ng bagay, at walang makakapagsabi. Higit pa rito, dahil lamang sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang young master, maraming tao ang nakasakit. Si Ye Wangto ay talagang iniisip na kung sino ang lihim na nananakit sa kanyang asawa at mga anak. Nang marinig ang mga salita ni Ji Soxon, agad siyang naging abala. Hindi nagtagal, daan-daang mga opisyal at kalalakihan ng Zenbei Army na nakakita kay Ji Soxon noon, maliban sa ilan na nasa labas ng misyon, ang lahat ay natagpuan at tinanong sa General's Mansion. Tahimik na nakatayo si Yefan sa gilid, pinapanood sina Ye Wangto at Ji Soxon na nagtatanong doon, hindi gaanong kasali. Brother, maaaring isang mula sa Xuanming clan ang gumawa nito. Hindi mo ba pinahiya si Zhou Qi noong nakaraan? Tanong ni Ye Hang sa tabi niya. Si Zhou Jin iyan ay patay na. Ang sariling pakikipaglaban sa kapangyarihan ni Xuanming. May ganitong kakayahan ba si Zhou Qi? Umiling si Yefan.
Nagulat si Ye Hang, "Kuya, alam mo talaga, at alam mo kung ano ang nangyari sa Beiming City. Saka alam mo ba ang tungkol sa Sword God? Alam mo ba ang tungkol kay Jiaolong?" Iyan ay talagang kamangha-mangha, natulala ako noong araw na iyon. Nagkibit balikat si Ye Fan, narinig ko ang ilan sa lungsod. Nang marinig si Ye Hang na maraming daldal, talagang walang pakialam si Ye Fan. Maingat niyang naramdaman ang lahat sa eksena at nalaman niyang tila hindi sila naghihinala. Kasabay nito, sa kampo ng hukbo ng Zhenbei, sa labas ng isang tolda. Isang batang kapitan ang bumaba sa bundok ng halimaw, tumalikod at sinabi sa ilang sundalo, "Maghiwalay. Magpahinga ka, ang misyon na ito ay mahirap na trabaho, mga kapatid. Haha, hindi dahil kay Kapitan Auhan, ang iyong superior strength. Oo, nakipag-usap lang kami sa ilang magnanakaw, at ang mahihirap ay pinatay ni Kapitan Au." Ilang sundalo ang nagpakita ng paghanga, at pagkatapos ay bumalik sa kani-kanilang kampo. Isang mensahero ang dumating kay Auhan at magalang na nagsabi, "Kapitan Au, may utos ang Marquis at pinatatawag ka sa mansyon ng general." Natigilan sandali si Auhan, pagkatapos ay nagtanong ng nakangiti, "Hinahanap ako ni Master Hao. May mali ba? Ano ba yan? Ewan ko ba? Parang lahat ng naghanap ng young Master Hao kay Mrs. Hao dati ay natagpuan na." Oo. Ngayon, biglang bumalik si young Master Hao, at gumaling na si Madam Hao mula sa kanyang sakit sa puso, kaya maaaring gantimpalaan niya ang sarhentong tumulong. Sabi ng messenger. Ano? Bumalik na si Little Marquis. Naka-recover na si Madam. Si Auhan ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang hitsura. Kabanata 2225. Paano ang taong iyon? 2225. Oo, Kapitan Au, anong problema, kakaiba ba? Nagbago ang mukha ni Auhan, at ngumiti siya ng malumanay. "Oh, wala lang, masaya ako para sa Marquis, at magiging kalmado na ako ngayon. By the way, bumuti na talaga ang kondisyon ni Madam Hao." Grabe kanina. Curious na tanong ni Auhan. Hoy! Sakit sa puso daw, at kailangan ng doktor ang sakit sa puso. Ngayon ang maliit na prinsipe ay bumalik, at siya ay nakalusot sa kaharian ng 5-clawed golden dragon. Napakalaking sorpresa ang natanggap ni Madam Hao nang makita niya ang kanyang anak, "Hindi ka ba makakabawi? Captain Au, alam mo ba kung gaano kabihira ang bloodline ng 5-clawed golden dragon sa pamilya Shenlang? Walang isa sa 1,000,000. Halos 100 taon na ang nakalipas, nagising si General Feng Qinglan. Sa Xuanyuan City, ngayon mabibilang mo ito sa isang kamay. Ang sinabi ng messenger na may damdamin at paghanga, sino ang mag-aakala na ang munting Marquis, na minamaliit noon, ay naging matamis na pastry ng buong Shenlang clan. Talagang nagbibigay ito ng mukha sa commander ng Zhenbei Army. Ngumiti si Auhan, pinaikit ang kanyang mga mata, tumango at sinabing. Oo, ang swerte ko talaga, makaka-recover si Mrs. Hao, nagsama-sama ang magina, napakabuti. Pagkatapos sabihin iyon, iniunat ni Auhan ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ng messenger, "Salamat kuya, pagkatapos ay kukunin ko na ang aming koponan ngayon." Ang mansyon ng general. Matapos suriin ang isang grupo ng mga sundalo, sunod-sunod silang umatras. Tinanong ni Ye Wangto ang kinatawan sa gilid, "Ilang tao ang wala roon?" Master Hui, at Liu Lian Baiho, Zhang Yu, Auhan, at Chen Tang. Nasa isang misyon sila. Kapag bumalik sila, aabisuhan sila. Tumango si Ye Wangto at hindi napigil ang lumingon sa likod at sinabi kay Ji Su na nasa likuran, "Madam, bakit ka nagpadala ng napakaraming tao?" Nanlaki ang mga mata ni Ji Su, at galit na sinabi niya, "Marami ba? Hindi pa namin nahahanap si Fanner, pero nasa Wild Frontier si Fanner. Napakaraming tao ang hindi makakahanap ng isang tao. How dare you, the Marquis of Zhenbei, say that?" Si Ye Wangto ay mukhang nahihiya, ngunit tumingin kay Ye Fan na may kainahinala, "Ikaw bata, saan ka nagpunta para maghanap ng mga halamang gamot sa ilang? Kaya nagulat ako ng ilang casual, hindi masyadong malayo sa Beiming City." Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, si Ye Wangto ay walang nakitang mga kapintasan, kaya napabuntong hininga na lamang siya. Sa pagkakataong ito ay maswerte ka, kung makatagpo ka ng isang bandido sa mga barbaro, hindi mo malalaman kung paano mamatay. Pare, Kuya 5-clawed golden dragon, walang gagawin ang mga ganid na gangster na iyon kay Kuya, tama ba? Hindi napigilan ni Ye Hang ang pag-ungol. Simple bloodline awakening, nang walang cultivation base para mapabuti, gaano kakaya? Nagturo ng leksyon si Ye Wangto. Hindi natuwa si Ji Su, "Ikaw, ang anak ko ay nakabalik ng maayos at nakahanap ng mga halamang gamot, iyon ang kaya ng anak ko. Ikaw ama ay walang ginawa para sa iyo, tinuturuan mo ang iyong anak na maging maharlika at makapangyarihan dito. Bakit? Ay, madam, ang bakuran na ito ay 1 yarda. Medyo nabigla si Ye Wangto. Sa sandaling ito, pinangunahan ng isang general ang 100 sundalo at pumasok, si Auhan at ang kanyang partido. Nakita ni Auhan si Lord Hao. Lord Hexie, ang pamilya ay muling pinagsama, at ang ginang ay gumaling na. Well, nakangiting tumango si Ye Wangto, "Auhan, sa pagkakataong ito sa Green Mogo,
naalis na ba ang lahat ng mga magnanakaw? Bumalik sa marquee, ito ay nalinis, at walang isda na nakalusot sa lambat. Ang magnanakaw ay 317 tao, lahat sila ay pinatay. Sayang at hindi na narecover ang mga taga-nayon at ang kanilang mga gamit na kinatay. Si Auhan ay mukhang nanghihinayang at malungkot. Hindi lahat ay maaaring maging perpekto, at ang paghihiganti para sa kanila ay maaaring ituring na isang paliwanag. Sinabi ni Ye Huang, sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng pangatlong klaseng merito. Salamat Hao Ye. Pinangunahan ni Auhan ang koponan sa malakas na boses. Pagkatapos ay tinitigan siya ni Ye Wangto at nagtanong, Auhan, nakilala mo si Madam noon, at hiniling ka ni Madam na maghatid ng isang tao para hanapin ako. May napansin ka bang espesyal? Mukhang naguguluhan si Auhan. Isang espesyal na bagay. Ano ang partikular na tinutukoy ni Lord Hao? Nako, hinala namin na may lihim na nakialam upang maging sanhi ng sakit na ito ang aking asawa, kaya gusto kong imbestigahan itong mabuti. Hindi mo kailangang mag-isip masyado, kung may napansin kang abnormal, sabihin mo lang, kung wala ka, Ye Huang said. Maingat na naalala ni Auhan, at pagkatapos ay tumingin muli sa mga kawal sa ilalim ng kanyang utos, at lahat ay umiling ng sunod-sunod. Bumalik sa marquee, walang nahanap si Auhan, siguro. Hindi kita matutulungan, paumanhin na sabi ni Auhan. Hehe, okay lang, yan ang itatanong ko. Idinagdag ni Ye Wangto, marami kang ginawang laban kamakailan, bagaman hindi sapat na bumalik sa imperial na lungsod, ngunit ikaw ang haligi ng Dasheng Public School kung tutuusin. Ginagarantiyahan ka ni Din Kung, at ang marquee na ito ay naglalayo na partikular na payagan kang bumalik muna sa imperial na lungsod. Makilahok sa Sacred Emperor's Royal Exam, sa susunod na buwan. Pagkatapos makapasok sa Sage Emperor's Academy, ang maharlikang pamilya ay dapat na napakabait, pumunta ka para maghanda ng mabuti. Narinig ito ni Auhan, at lumuha ang kanyang mga mata, Headmaster. Hindi bibigwin ni Auhan ang Dean at Hao Ye. Salamat Hao Ye. Well, fair na, winageway ni Ye Wangto ang kanyang kamay. Nang umalis si Auhan at ang kanyang grupo, nagpout si Yehang at Bamulong, ang Auhan na ito ay palaging kakaiba, hindi ba ang anak ng langit, bakit walang pagmamataas? Silly boy, kailangan mong maging mayabang at mayabang. Okay. Kung tutuusin, ipinanganak siyang ordinaryong tao, at kahit gaano pa siya katalento, kung siya ang tinatamaan, hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Natawa si Ji Soxon at napag-alitan, at may emosyong sinabi, sa tingin ko si Auhan ay isang magandang bata, isang alagad na gusto ni Din Kung. Hindi maaaring magkamali. Tumayo si Ye Wangto at lumingon kay Ye Fan, mabahong bata, sumama ka sa akin sa pag-aaral. May iniisip si Ye Fan, nang marinig niya ito, tumanggaw siya. Nang makitang aalis na ang mag-ama, nagmamadaling nagpaalala si Jisoo, Ye Wangto. Bawal kang bugbugin ng palihim ang anak mo. Mapait na ngumiti si Ye Wangto, Madam, bakit ko ba talaga siya sinaktan? May gusto akong kausapin sa kanya. Iyon lang. Hanger, samahan mo ang iyong ina na kumain. Sa mga araw na ito, ang iyong sigla ay lubhang nasira, kaya't bumawi ito. Pagkatapos nito, dumating ang mag-ama sa pag-aaral. Pagkatapos isara ang pinto, nagmamadaling pumunta si Ye Wangto sa tea table sa tabi niya, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa, at pagkatapos ay nagsali ng isang tasa para kay Ye Fan. Ikaw bata, magaling kang manlinlang ng mga tao, casual na sabi ni Ye Wangto. Natigilan sandali si Ye Fan, saan ako nagsinungaling? Nagpadala ako ng mga tao upang maingat na hanapin ang ilang mga ligaw na lugar ng pagtitipon na binanggit mo. Ang mga scout ng ating Zenbei Army ay hindi tanga, at imposibleng hanapin sila ng higit sa isang buwan. Hindi ko makita ang figure mo. Sabi ni Ye Wangto na may kalahating ngiti, talaga bang ama ka, kasing tanga mo ang iyong ina. Umupo si Ye Fan sa tabi niya, kinuha ang tasa ng tsaa at humigop, saan ako nagpunta? Ano ang mahalaga? Buti pa rin bumalik. Nalulungkot lang ako sa nanay ko, pinahihirapan siya. Medyo nakakakonsensya. Ngumisi si Ye Wangto, pagkatapos ay iniba ang paksa, at sinabing may kinang sa kanyang mga mata, ano ang tingin mo sa taong iyon na si Auhan? Kabanata 2226 wala akong opinyon. 2226. Hindi nagulat si Ye Fan, may nakikitang kakaiba si Ye Wangto, ngunit hindi niya inaasahan na kakausapin niya ito ng pribado. Sa totoo lang, wala akong opinyon sa kanya, ibinaba ni Ye Fan ang kanyang tasa at mahinang sinabi, to be exact, hindi rin ako interesado, kusa ko siyang kilalanin. Ito ay, hindi naman sa nagyayabang si Ye Fan, hindi rin naman mayabang, level lang ni Auhan oo, hindi talaga deserve ang atensyon niya. Ang ginawa ni Auhan, ganoon din kay Ye Fan. Parang may maliit na kulisap na gumagapang sa kanyang kamay, at hindi niya ito kinurot hanggang mamatay. Kung ano ang iniisip at ginagawa ng munting kulisap, hindi niya ito pinag-iisipan lalo na. Saglit na nag-isip si Ye Wangto, tiningnan ng mabuti ang kanyang anak ng ilang segundo, at sinabing, paano kung sinasadya niyang patayin ang iyong ina? Wala kang ideya. Bumalik ang tanong ni Ye Fan, kanina mo lang binanggit sa kanya na gusto mo siyang paalisin. Babalik para lumahok sa Imperial Examination ng Holy Emperor.
Hindi dapat ito ang ibig sabihin ni Direktor Kung Suo, pero gusto mong mapadali ito, di ba? Hey! Tumango si Ye Wangto na may kasiyahan, oo, ang pagmuni-muni nito, para sa kapakanan ng ama ay labis na nasisiyahan. Si Kung Suo ay isang lumang antik, hindi siya magkukusa na humingi ng higit pa sa batas, kahit na si Auhan ay alagaan, kailangan niyang sundin ang batas. Tinapos ng maaga ang hukbo at babalik para lumahok sa eksaminasyon ng imperial ng banal na emperador, sa ganitong bagay, hindi masasabi ni Kung Suo ang tungkol dito. Oo. Nag-aalala ka ba na gagawa si Auhan ng higit pang hindi magandang bagay sa Beiming City, at sasaktan ng Hufo at Zhenbei Army? Bakit hindi? Humanap ka lang ng dahilan para ibalik siya sa imperial na lungsod para makapinsala siya sa iba. Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa. Sabi, medyo nakakasira ang trick na ito, parang hindi mo style. Oh, hindi ka talaga tapat na tao. Kinuha ni Ye Wangto ang tasa ng tsaa at humigop, hindi ko sinabi ito para sa aking ama, si Auhan lang. Ngunit ikaw. Dahil sinabi mo iyon, iniisip mo rin na napakahinala ni Auhan. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Kung tutusin, may kakaiba sa kanya ngayon lang. Sa lahat ng mga tao, tanging ang pagtatanim ni Auhan ang nakatago sa kanya. Bagamat maraming paraan para itago ang cultivation sa mundo, Auhan there is such a huge gap with him, it should be hidden. Gayunpaman, hindi niya talaga ma-espia kung anong uri ng cultivation ang Auhan. Nangangahulugan ito na tiyak na may espesyal na karanasan si Auhan, at hindi na siya ang kalahating hakbang na kahabaan ng buhay niya dati. Ang anak ng langit ay nakatakdang maging. May sinabi lang si Ye Hang sa akin, ngunit talagang may katuturan ito. Nakangiting sabi ni Ye Fan, ang lalaking ito, napakasama ng loob niya. Medyo sobra sa kanyang magiliw na hitsura. Ye Wangto. Tumango si Hanger sa tanong, at isa lang ang alam niya, ngunit hindi niya alam ang pangalawa. Ang gustong itanong ngayon ng tatay ko ay paano mo dapat tretuhin si Auhan. Naisip ito ni Ye Fan at sinabing. Ang pinakamadaling paraan ay gawin ito ng palihim, hindi alintana kung may ebidensya o wala. Gayunpaman, dahil sadyang gusto mo siyang pabolaikan upang lumahok sa imperial na pagsusuri ng banal na emperador. Dapat ay mayroon kang ibang mga plano, di ba? Ye Huangtus. Nanlamig ang mga mata, tumayo siya, dumungaw sa bintana at sinabing, kung talagang may ebidensya, paano natin siya mapipigil? Isang hindi mapapatawad na kasalanan ang pag-atake sa iyong ina. Pero wala kaming ebidensya, at wala siyang ibinunyag. Hindi mahalaga kung hindi siya iyon. Kung siya iyon, kaya niyang gawin ito, at halos lahat ay nalinlang niya. Ibig sabihin, umasa siya dito o may mga tao sa likod ng mga eksena. Kung hindi mo sasabihin ang ebidensya, maaari mong harapin ito ng direkta, at ito ay masisira. Kung ang mga pahiwatig ay matatagpuan, ito ay haantong sa lahat ng uri ng kaguluhan. Hindi alintana kung ang taong ito ay nasa likod ng mga eksena o hindi, sa madaling salita, ipadala siya pabalik sa imperial na lungsod at maghintay at tingnan sa ngayon. Walang sinabi si Ye Fan, sa katunayan, maaari niyang isipin na tiyak na may ibang layunin si Ye Wangto, ngunit ayaw niyang sabihin ito ng direkta. Ang tila tapat at matuwid na murang matandang ito, ngayon ay tila hindi gaanong tapat. Gayunpaman, hindi na magtatanong pa si Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, pareho silang nagtago ng ilang sekreto, at si Ye Fan ay hindi mismo nagtapat nito, kaya walang dahilan para sabihin ito ni Ye Wangto. Sinasabi ko pa rin yan. Wala akong masyadong iniisip kay Auhan. Wala akong ibang gagawin. Babalik muna ako sa Imperial City. Tumayo si Ye Fan at sinabi. Para kay Ye Fan, si Auhan ay hindi isang problema, ang unang bagay ay ang pagalingin si Su Qingzhou. Bukod pa rito, dahil may iba pang plano si Ye Wangto para kay Auhan, mas tinatamad siyang pakialaman ito. Sigurado ka bang mapapagaling mo ang panganay na prinsesa? Tanong ni Ye Wangto. Huminto si Ye Fan at nagsabi, kailangan ko siyang pagalingin. Sa lahat ng paraan. Huminga ng malalim si Ye Wangto, nag-alinlangan, at sa wakas ay tumango, pumunta ka, sabihin mo sa iyong ina bago umalis. Okay. Nang lalabas na si Ye Fan, bigla siyang pinigilan ni Ye Wangto. May isa pang bagay. Ano? Ikaw. Hindi mo na kailangang bumalik sa Xuanyuan Academy. Huwag makibahagi sa pagtatasa ng graduation, ang imperial na pagsusuri ng Holy Emperor, at lahat ng mga dahilan para sa kalooban ng iyong ama na magbitiw. Sabi ni Ye Huang. Ngumiti si Ye Fan, wala akong planong lumahok noong una. Dati, hindi sapat ang kanyang lakas, ngunit ngayon ay interesado pa rin si Ye Fan na mag-aksaya ng oras sa mga batang iyon. Saglit na natigilan si Ye Wangto, pagkatapos ay umiling na may pilit ng ngiti, iwinagayway ang kanyang kamay, at sumenyas na maaari na siyang umalis. Pagkaalis ni Ye Fan, unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Ye Wangto. Tumalikod siya at lumapit sa desk. Tiningnan niya ang isang larawan ni Emperor Xuanyuan na nakasakay sa isang dragon na lumilipad sa kalangitan na nakasabit sa dingding. Hindi siya lumayo. Sa kabilang banda, nagpaalam si Ye Fan kina Ji Soxen at Ye Hang, at pagkatapos ay umalis na para bumalik. Imperial City. Sa kalagitnaan, kinausap ni Ye Fan si Su Qingzhou sa telepono, sinasabi sa kanya na ayos lang ang kanyang ina at hindi na niya kailangang mag-alala pa.
Naalala rin ni Ye Fan ang kanyang apprentice na si Hua Xiaoluo, tinawag ang babae, at nagmamalasakit sa kanyang sitwasyon sa cultivation. Para naman kay Chu Yunyao at sa iba pang mga babae, nalaman ni Ye Fan na ang network ay hindi konektado at hindi makontak sa ngayon. Kung iisipin, aabutin ng higit sa 2 buwan upang i-connecta ang internet sa Daseng mula sa Dangshan Feudi, na hindi ganoon kabilis. Gayunpaman, para mapanatag ang loob ng mga babae, direktang hiniling ni Ye Fan ang 2 anak na sina Qinghe at Kai Qiu na direktang bumalik sa Valley of Thousand Flowers. Ang 2 anak na babae ay likas na nag-aatubili, ngunit si Ye Fan ay bumalik sa imperial na lungsod ng napakabilis. Masyadong kapansin-pansin na dalhin sila sa imperial na lungsod, at hindi na kailangang manirahan sa ring. Matapos paalisan ng 2 anak na babae, kinuha ni Ye Fan ang dumplings at mabilis na bumalik sa imperial na lungsod, walang pakialam kung ang kanyang bilis ay magdulot ng mas maraming pagdududa. Pagbalik sa mansyon ni Zhen Beihao pagkatapos ng mahabang pagkawala, tumingin si Ye Fan kay Menting, at talagang nakaramdam siya ng intimacy sa bahay. Unconsciously, halos kalahating taon na pala siya sa mundong ito. Little Marquis ay bumalik. Nang makita ng mga katulong si Ye Fan, nasasabik silang lahat. Sina Su Qingzhou, Ye Wanqing, Shui Bo, Gu Qing at iba pa ay bumati sa kanya. Isang asawa at isang kapatid na babae, mga salita ng hinanakit, tononibik, luha at yakap ay likas na kailangan. Maging si Uncle Shui ay lumuluha, kaya makikita na siya ay talagang natatakot sa mahabang panahon, na nagpahiya kay Ye Fan. Tila hindi ko ito sariling ilusyon, ang lugar na ito ay talagang mukhang aking tahanan. Pagkatapos ng hapunan ng sama-sama at kalahating katotohanan na pag-uusap tungkol sa nangyari, inaabangan ito ng buong pamilya, tinulungan ni Ye Fan si Su Qingzhou na pagalingin ang bagay. Kahit na ang lahat ay nag-aalinlangan tungkol sa pagtrato kay Tianyin Daingmai, malaki ang kanilang tiwala kay Ye Fan. Nang makita ni Gu Qing ang lalaki na bumalik, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado, at tila nagtatago siya ng maraming iniisip. Tahimik siyang kumurap kay Ye Fan mula sa gilid, at gumawa ng ilang pahiwatig. Maaaring may hula si Ye Fan, at tumawa sa loob na ang babaeng ito ay nababalisa. Kaya pagkatapos kumain, hiniling niya kay Gu Qing na pumunta sa kanyang pag-aaral sa kadahilanang hinihiling niya kay Gu Qing na ayusin ang mga gamot. Kabanata 2227 Isang kaisipan. 2227, sabihin mo sa akin, ano ang problema? Sa tingin ko ang iyong mga talukap ng mata ay magiging cramp kapag ikaw ay kumurap. Umupo si Ye Fan Shiren sa likod ng mesa at nakangiting sinabi. Nahiya si Gu Qing, at pagkatapos makumpirma na walang tao sa labas, mamulong siya, consort, ilang araw na ang nakalipas, may balita ng malaking pagbabago sa Wilderness Temple. Nagbitiw ang High Priest Pastor, at ang bagong hinirang na High Priest, sa hindi inaasahang pagkakataon ito ang Diyos ng Espada mula sa paraiso ng langit. At ako ay napromote sa pinuno ng imperial na lungsod. Ako, hindi ko pa alam kung ano ang nangyayari sa templo, at hindi pa nila ako binibigyan ng anumang utos. Sinabi mo ito ano ang nangyayari? Hindi kaya may espesyal na plano ang templo. Si Ye Fan ay lubos na nasisiyahan, at ang pagpayag ni Gu Qing na sabihin ang mga salitang ito ay nagpakita na siya ay tapat pa rin. Talaga. Congratulations, nagkunwaring si Ye Fan ang unang beses na narinig niya ang tungkol dito, at pagkatapos ay ngumiti, ang mga sundalo ay haharangan, ang tubig ay tatabyunan, kaya hindi mo kailangang kabahan. Dahil hindi ka sinabihang gumawa ng kahit ano ng detalyado, gamitin ang gamit ang mga mapagkukunan na mayroon ka, pangalagaan mabuti ang Hao Mansion at ang prinsesa para sa akin. Kapag mayroon kang anumang mahalagang impormasyon, direktang iulat ito sa akin. Nang makitang napakalmado si Ye Fan, hindi maiwasan ni Gu Qing na mataranta, ngunit wala na siyang ibang maisip, kaya tumanggaw siya ng masunurin. Siya nga pala, concubine, nagsasalita tungkol sa kaligtasan ng prinsesa, pagkatapos kong maging tagapangasiwa, isang maya ang nagulat sa akin, na nagsasabi na sa aming tirahan sa Hao, madalas mayroong isang lalaking may magandang lakas na pumapasok at lumalabas. Mukhang kilala niya ang prinsesa, at ang taong ito ay napakabuti. Kainahinala, hindi ko alam ang eksaktong pinanggalingan. Pagkatapos magsalita ni Gu Qing, maingat niyang tiningnan si Ye Fan, at nag-aalangan na sinabi, concubine. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Itatanong mo ba ang prinsesa? Ngumiti si Ye Fan at sinabing, bakit, sa tingin mo magsisisi ang prinsesa? May business. Hindi. Hindi yun ang ibig mong sabihin. Namutla ang mukha ni Gu Qing, at mabilis siyang umiling, nag-aalala lang ako sa prinsesa, natatakot ako na may mali sa taong iyon. Bahagyang sinabi ni Ye Fan, okay, alam ko na ang tungkol sa bagay na ito, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, umalis na tayo. Napagtanto ni Gu Qing na naiintindihan na ito ni Ye Fan, at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang nangyayari, ngunit hindi na siya naglakas loob na magtanong pa at kailangan ng magretiro. Umupo si Ye Fan sa upuan at tinapik ang mesa ng ilang beses gamit ang kanyang mga daliri. Speaking of which, mukhang dapat din siyang makipag-showdown kay Su Qingzhou sa isyu ng Huaximan at Jiang Qi. Pagkatapos ng lahat, opisyal na magsisimula ang paggamot, at kailangan ni Su Qingzhou na italaga ang sarili sa proseso ng pagbawi.
Upang ihagis ang mga walang kabuluhang bagay na iyon, ang paghihiganti na hindi naman kailangan ay pagsasayang lamang ng lakas ng kababaihan. Sa pag-iisip nito, pumunta si Yefan sa tirahan ng babae, at siya nga pala, hinayaan si Guqing, nakababalik lang, na muling lumayo, na medyo naagrabyado si Guqing, na para bang siya ay itinataboy. Hindi rin ito paraan, may ilang mga sekreto, hindi kwalipikadong malaman ni Guqing. Sa pagtatapos ng tagsibol, ang tanawin sa gabi ay kaakit-akit at ang mga bulaklak ay pumuputok. Dinala ni Yefan si Su Qingzhou sa likod na hardin, tinitingnan ang kanyang asawa, na medyo haggard, ang mga mata ni Yefan ay labis na nanlumo. Dahil kilala niya si Su Qingzhou, hindi pa siya nakakita ng ganoong manipis na Su Qingzhou, at halos lumubog ang kanyang mukha. Xiaoshu, handa na ang formula at medicinal materials. Simula ngayong gabi, opisyal kong sisimula ng pagbibigay ng gamot para sa iyo at gagawa ng ilang mga pagsusuri. Kapag ang medicinal properties ay kumpirmado at wala na talagang problema, ibibigay ko ito sa iyo. Yamakap si Su Qingzhou sa lalaki, may kaunting pagkabalisa at pag-asa sa kanyang mukha, asawa. Mapapagaling ba talaga ito, hindi ba nananaginip ang babae? Pinisil ni Yefan ang malamig na maliit na kamay ng babae at sinabing, masasabi ko lang na malaki ang pagkakahawak ko, anuman ang mangyari. May oras pa rin tayo, kahit hindi ito gumana sa pagkakataong ito, nakakaisip pa rin ako ng paraan. Naniniwala ang aking concubine na posible, pagkatapos ng lahat, ang aking asawa ay gumugol ng labis na pagsisikap. Sa totoo lang, kahit na ang gamot na ito, nang lahati na si Su Qingzhou. Parang may iniisip, umiling siya at muling ngumiti, hindi, tiyak na gagaling ito, naniniwala ang babae sa kanyang asawa. Ngumiti si Yefan at sinabing, mabuti, tama iyan, kailangan mong magkaroon ng kumpiyansa. Oo. Lumingon si Su Qingzhou, tinitigan ng lalaki na puno ng tubig ang mga mata, at sinabing may kalokohan, asawa, nararamdaman ng aking asawa na pagkatapos mong bumalik sa pagkakataong ito, tila may isa pang pagbabago. Oh, anong nagbago? Iniyakap ni Yefan ang kanyang mga braso sa baywang ng babae. Kaya lang. Hindi ko masabi, sa madaling salita, mas maganda ang ugali ko, ungol ni Su Qingzhou. Nagtanong si Yefan, kung gayon, gusto mo ba ang aking prinsesa na sanggol? Oo. Matamis na ngumiti si Su Qingzhou. Ngumiti si Yefan, iniyuko ang kanyang ulo at hinalikan ang babae, at hinawakan siya sa kanyang mga bisig na may kaunting emosyon sa kanyang mga mata. Kung gumaling si Su Qingzhou, maibabalik ang alaala ng babae. Makikita mo pa ba? Sa totoo lang, ang kasalukuyang Su Qingzhou ay napakahusay din, kahit na ginagamot lamang niya ang patay na pulso sa hinaharap, ngunit ang kanyang memorya ay hindi na ibalik, ito ay talagang hindi masama. Pagkatapos na tamasahin ng dalawa ang lambot ng pulso pagkatapos ng maliit na paghihiwalay ng ilang sandali, hindi niya binitawan ni Yefan ang babae, huminga ng malalim, at sinabing, Xiaoshu, sa tingin ko, may oras na kayo. Kinusot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata at sinabing may kaunting pagdududa, asawa, ano ang problema? Napakaseryoso, hindi nagsalita si Yefan, at direktang naglabas ng nakangiting face mask mula sa ring. Alam mo ba ito? Sa sandaling nakita ni Su Qingzhou ang maskara, ang kanyang magandang mukha ay nagyelo doon, at ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagtataka. Ito ay. Hindi nagmamadali si Yefan, naghihintay na ang babae mismo ang magsabi nito. Hinawakan ni Su Qingzhou ang maskara gamit ang kanyang kamay, at nag-aalinlangan na tumingin kay Yefan bago tuluyang umamin, asawa, bakit nandoon ang maskara ng aking Panginoon? Ngumiti si Yefan at sinabing, ang ibig mong sabihin ay Yi Sanxiao. Nang marinig ni Su Qingzhou ang pangalang ito, mas naging sigurado siya, tumango at sinabing, oo, asawa, ano ba talaga? Alam mo ba? Saglit na nag-isip si Yefan, at sinabing, hindi masyadong maginhawang makipag-usap dito, palitan natin ang lugar. Xiaoshu, pumunta sa aking ring sandali. Nasa ring. Mukhang naguguluhan si Su Qingzhou. Matapos magpaliwanag ng kaunti si Yefan, dinala niya si Su Qingzhou sa ring space. Natural na natigilan si Su Qingzhou nang makita niya ang sobrang itim na teknolohiya ni Chu Yunyao. Maghintay ka dito sandali, at isasama ko ang iyong nakatatandang kapatid na si Jiang Qi. Hihilingin ko sa kanya na kumpirmahin ang ilang bagay, sabi ni Yefan. Hindi naman masyadong nagulat si Su Qingzhou sa pagkakataong ito, tutal, kilala rin ng lalaki si Sanxiao, at hindi nagulat si Jiang Qi. Asawa, pagkatapos ay hahanapin ko ang iyong nakatatandang kapatid para sa iyo, sa paraan ng pakikipag-ugnayan ko sa kanya. Nais ding malaman ni Su Qingzhou sa lalong madaling panahon kung ano ang nangyayari. Ikanaway ni Yefan ang kanyang kamay, hindi na kailangan, nasaan siya, ako na lang ang hahanap nito. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Yefan sa ring space at nagsimulang maghanap sa paligid ng mansyon ni Hao gamit ang kanyang banal na sentido. Ang batang iyon na si Jiang Qi ay hindi masyadong aalis sa Hao Mansion. Pagkatapos ng kaunting paghahanap, nakita niya ang kanyang bakas. Ang figure ni Yefan ay kumislap at lumitaw sa bubong ng isang gusali. Bago makapag-react si Jiang Qi, na nakaupo doon at umiinom mag-isa, itinuro ni Yefan at nawala ng malay. Sa sandaling bago makoma si Jiang Qi, isa lang ang nasa isip niya ang ilibing muli.
Kabanata 2228 gawin mo akong kasinungalingan. 2228 Nang muling magising si Jiang Qi, nagpakita na siya sa isang tahimik at malawak na hardin na may magagandang tanawin. Ito na. Umupo si Jiang Qi mula sa lupa at matamang tumingin. May stone table sa harap niya. Si Su Qingzhou ay nakaupo sa bench na bato, at may ilang magagandang pagkain sa mesa. At ang lalaking nakaupo sa tapat ni Su Qingzhou, nakasuot ng gintong imperial na robe na may pattern ng hangin, ay si Emperor Mingde. Ito ang palasyo. Royal Garden. Senior brother, gising ka na ba? Masyadong komplikado ang mga mata ni Su Qingzhou, at bahagyang tumingin kay Jiang Qi. Matapos matigilan sandali, dahan-daang bumangon si Jiang Qi na may pagbabantay, junior sister. Ito. Anong nangyayari dito? Bakit kasama mo si Emperor Ming? Bumantong hininga si Su Qingzhou, senior brother, hindi ko ito ama. It's my husband. Natigilan sandali si Jiang Qi, ano? Lumingon si Emperor Mingde, at tumingin kay Jiang Qi na may kalahating ngiti, ang mga particle sa kanyang mukha ay mabilis na nagbago, bumalik sa hitsura ni Ye Fan. Hindi ka ba nadismaya na hindi ka nailibing sa pagkakataong ito? Biro ni Ye Fan. Nagulat si Jiang Qi. At tinuro si Ye Fan, bakit? Kamusta ka na? Ngunit kung ginawa ito ni Ye Fan ng 2 beses, magiging makabuluhan ito. Pagkatapos ng lahat, sinusundan niya si Ye Fan sa bawat oras, at pagkatapos ay itinapon siya, at biglang nawalan ng malay. Tingnan mo muli, sino ang guro? Ang boses ni Ye Fan ay ginaya habang ngumingiti si Yisan, at pagkatapos ang kanyang mukha ay naging hitsura ng ngiti ni Yisan. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Jiang Qi, naglabas si Ye Fan ng nakangiting face mask at pinagpag ito. Husband. Huminga ng malalim si Su Qingzhou, pinalma ang kanyang pusong tumitibok, at sinabing, gising na rin si senior brother, sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong sabihin. Napatulala na si Jiang Qi, at halos hindi ito direktang sabihin. Nakaluhod, akala ko talaga nakangiti si Yisan. Kinuha ni Ye Fan ang baso ng alak, humigop, at nagsabi, nasa harap mo ako, ginagawa ang palabas na ito, at sinadya kong pumunta sa palasyo. Gusto ko lang malaman mo na ang mga susunod kong sasabihin ay ganap na totoo. Gaano man ito kahirap? Naniniwala ako, hindi mo kailangang mag-alinlangan. Matapos huminahon saglit ang hangin, ipinaliwanag ni Ye Fan ang isang serye ng mga bagay. Naturally, ang ilang mga masyadong detalyadong bagay, lalo na ang kinasasangkutan ni Chu Yunyao naghihintay para sa babae, hindi gaanong ipinaliwanag ni Ye Fan ang tungkol sa ilang itim na teknolohiya, pagkatapos ng lahat, si Jiang Qi ay naruroon. Nang marinig nila na sina Su Wexen, Emperor Mingde, at Yi Sanxiao ay namatay na lahat sa kamay ni Ye Fan, at ngayong ang Supreme Emperor at ang Emperor ay pawang mga peking puppet, kinailangan ng mahabang panahon para makabawi sina Su Qingzhou at Jiang Qi. Hindi. Imposible. Si Su Wexen at ang aking Panginoon ay parehong malakas sa banal na kaharian. Bakit ka? Bago pa matapos magsalita si Jiang Qi, itinuro na ni Ye Fan ang isang espada na walang katulad. Paft. Ang pinong malasutla na layunin ng espada ang bumaril sa isang berdeng dahon. Ngunit kahit na ito ay bahagyang ibinunyag, ang Emperor level na sword intent caution na inilabas kaagad ay maaari pa ring makuha ni Jiang Qi. Biglang namutla ang mukha ni Jiang Qi, Emperor level sword intent. Ikaw ay isang sword god. Sa pagkakataong ito, maging si Su Qingzhou ay tinakpan ng 2 kamay ang kanyang bibig sa pagkagulat, at tumingin sa kanyang asawa na may maningning na mga mata. Ang pagkabigla ay lampas sa mga salita. Bagaman ang babae ay palaging nararamdaman na ang kanyang asawa ay hindi mahina, siya ay nagtago ng maraming lakas. Gayunpaman, kahit gaano pa ito iniisip ni Su Qingzhou, hindi niya may ugnay si Ye Fan sa sword god. Ang dating isang basura sa mata ng mundo ay nagbago, at ito ay naging ang pinakahuling powerhouse sa mundo. Ito ay hindi kapanipaniwala. Kahit nagawin ni Ye Fan ang lahat ng hindi maisip na mga bagay na ito ngayon, ito pa rin ang nagpaparamdam kay Su Qingzhou. Isang panaginip, naiintindihan ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Jiang Qi, nanginginig, ang Xuanyuan Academy ang unang gamulat sa nakaraan at kasalukuyan, ikaw ito. Na pumatay kay Emperor Mingde sa Twilight Forest at nakipaglaban kay Su Wexen. Ang pagpatay sa Xuanyuan City ay hindi maipaliwanag, at si Yeshu ay biglang namatay. Nagpunta ka sa Heavenly Paradise at nawala ng mag-isa, ngunit lumitaw ang isang sword god sa langit. Minsan ka na sa imperial na lungsod ng Great Expedition, ang Uncle's Mansion at ang Bifang Clan ay nag-provoke sa iyo, at sila ay nilipol mo rin. Ang lahat ay ganap na pare-pareho sa iyong kinaroroonan. Ang dahilan kung bakit walang nakakaalam na ikaw iyon ay dahil kaya mong baguhin ang mga bagay. Napangiti si Ye Fan, kahit aminin ko, karamihan sa mga tao ay hindi maniniwala. Kung hindi ko na kailangan, kusa akong pumunta sa palasyo para patunayan sa iyo na ang maharlikang pamilya ay matagal nang umiral sa pangalan lamang. Natahimik sina Su Qingzhou at Jiang Qi. Sa katunayan, kahit na gumawa si Ye Fan ng napakaraming ebidensya, pinaramdam pa rin ito sa kanila na parang isang panaginip. Master 2, pasok ka.
Casual na sumigaw si Yefan, at nakita si Tuyu, na nakasuot ng itim, na naglalakad mula sa kadiliman na may malungkot na mukha. Meet your excellency Sword God, panganay na prinsesa. Magalang na sabi ni Tuyu. Nang makita si Tuyu, ang commander-in-chief ng Shadow Guard, nakayuko ang kanyang ulo kay Yefan, hindi na makapagtanong ng anuman sina Su Qingzhou at Jiang Qi. Si Master Tu ay ang aking mabuting kaibigan at nakatulong sa akin ng malaki, kaya mayroon akong isang bagay na linawin ngayon, kaya hiniling ko sa kanya na sumama sa akin, nakangiting sabi ni Yefan. Ang iyong kamahalan na Sword God ay magalang, nahihiya si Tumo, gusto lang niyang sumunod sa uso, sabi ni Tuyu. Magandang sumunod sa uso, alamin ang pangkalahatang sitwasyon, walang dapat ikahiya. Kung ang mga tao ay hindi magpakamatay at mabubuhay sila ng maayos, sino ang maghahanap ng gulo? Inunat ni Yefan ang kanyang kamay upang kamustahin, halika dito, Master Tu, sabay tayong uminom. Mag-usap tayo ng dahan-dahan. Don't dare, Lord Sword God and Princess please, paghari ni Tuyu sa gilid. Pinaupo kita, bakit takot na takot ka sa akin? Nakangiting sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Tuyu, lumapit siya at umupo. Sa pagtingin sa eksenang ito, namumula na ang mga mata ni Jiang Qi, at ngumiti siya ng malungkot, hindi ko inaasahan. Nagtago ka ng napakalalim, paulit-ulit mo akong pinahiya, at pinatay mo ang aking guro, ano ang iyong intensyon? Yefan Sok he tutted his mouth, una sa lahat, hindi pa ako nagkusa na harapin ka, kung hindi mo ako sinundan, paano ako magkakaroon ng kaparehong kaalaman sa iyo? Pangalawa, hindi ako ang nagkusa na patayin si San Shao, pero hindi ako pinayagan ni San Shao na mamuno sa prinsesa. Sakit, ngunit sinamantala rin ang Qingzhou. Kalokohan mo ang sinasabi mo. Kung hindi dahil sa master, hindi ito masusuportahan ng junior sister. Ang master ang nagpatuloy ng buhay para sa junior sister. Paano masisira ng master ang mga panggamot na materyales na iyon? Malinaw na ang mga inapo ng mata ko ang gumawa ng mga maling bagay, at sinira lamang ang mga gamot na materyales. Nagtalo si Jiang Qi. Ngumisi si Yefan, labis mong ipinagtanggol si San Shao, ngunit alam mo ba na noong nasa harap ko si San Shao, sinabi niya na ikaw ang may crush kay Qingzhou. Sinadya niyang sirain at sinunog ang mga halamang gamot. Para malinisan ang sarili niyang responsibilidad. Ano? Namula si Jiang Qi at nagalit, nagsisinungaling ka. Kasuklam-suklam na tao, sinisiraan ang aking amo. Nanlamig ang mga mata ni Yefan, isang hindi nakikitang pamimilit ang biglang bumalot kay Jiang Qi. Ikaw ang bahala. Para magsinungaling ako. Para bang binuhusan ng isang palanggana ng tubig na yelo ang ulo ni Jiang Qi, nagulat siya at natanto ng hindi sinasadya. Si Yefan ay nagsasabi ng totoo. Kabanata 2229 ang pinakamahalagang tanong. 2229. Ang marangal na Sword God, hindi na niya kailangan pang igalaw ang kanyang mga daliri para patayin siya, at kahit na si Tuyu sa tabi niya ay madaling gawin ito para sa kanya. Ano ka ba magkano ang halaga nito? Worth it bang gumawa ng kasinungalingan? Nanatiling kalmado si Yefan, kinuha ang token na may pattern ng apoy, at itinapon ito kay Jiang Qi. Kinuha ito ni Jiang Qi sa kawalan ng pag-asa, at nang makita niya ang token, nang inag ang kanyang katawan. Token ng Sect Master ng Master. Nang makita ang token na ito, nakaramdam ng kalungkutan si Jiang Qi, nang inag ang kanyang mga balikat, at damaloy ang mga luha mula sa kanyang mga pisngi. Guro. Matapos itong marinig ni Su Qingzhou, kahit na medyo malungkot siya, hindi siya masyadong nasasabik. Tumingin si Yefan sa babae at medyo nag-aalala noong una, kung hindi kaya ni Su Qingzhou, ngunit tila nag-aalala siya ng sobra. Ang pagtitiis ni Su Qingzhou ay malayong mas malakas kaysa kay Jiang Qi. Xiao Shu, pinatay ko sina Su Chen at San Shao, ngunit ginawa ko ito. Bago pa matapos magsalita si Yefan, umiling si Su Qingzhou at pinutol siya. Asawa, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa, alam ng babae na hindi mo basta-basta pinapatay ang mga inosenteng tao. Kung gusto kanilang patayin, dapat silang mamatay. Ang maningning na mga mata ng babae ay kumislap ng malamig na mga bituin. Si Tuyu sa gilid ay tumingin kay Su Qingzhou na may komplikadong mga mata, ngunit hindi umimik. Ngumisi si Yefan, ang mga buto ni Su Qingzhou ay talagang walang pinagkaiba sa nakaraang buhay. Sa katunayan, kahit na hindi niya ginawa, inaayos ni Su Qingzhou ang dugo para patayin ang hanay ng mga kaluluwa, na gustong maghayganti sa maharlikang pamilya. Para kay Li San Shao, bagamat siya si Master Su Qingzhou at Lolo, hindi talaga siya nagkaroon ng malalim na relasyon. Sa totoo lang alam ko na ang pagbuo ng dugo sa pilitan na sumisira sa kaluluwa ay malamang na isang scam. Ngunit, hindi ko inaasahan na ito ay ganap na peke. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin at sinabi. Sa oras na ito, sa wakas ay nagsalita si Tuyu at mahigpit na sinabi, Princess, bago at pagkatapos ng iyong kapanganakan, ang concubine Xin ay hindi kailanman nilason o pinatay ng sinuman. Ang bagay na ito, ang aming mga Shadow Guard ay napakalinaw tungkol sa sitwasyon sa oras na iyon, so ang pamilya at ang pamilyang Luo ay walang dahilan para saktan si concubine Xin.
Kapag nagkaroon ng mali ang concubine Zin, maghahinala ang lahat na iyon ay ang mga aksyon ng reyna na makakasama sa reputasyon ng harem. Sa makatuwid, sa oras na iyon, kapwa ang kanyang kamahalan at ang reyna ay labis na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng concubine Zin. Malungkot na ngumiti si Su Qingzhou, alam ko. Sa katunayan, hindi mahirap intindihin ang bagay na ito, ngunit ayokong paniwalaan ang sarili ko. Sino ang magkukusa na umamin na ang kanyang kapanganakan ang pumatay sa kanyang biological na ina? Para sa isang babaeng tulad ni Su Qingzhou, na may miserableng buhay at maikling habang buhay, hindi niya kayang tiisin ang ganoong psikolohikal na pasanin. Tumingin si Ye Fan sa lumuluhan na babae, tumayo, lumapit at niyakap siya mula sa likod. Hinawakan ni Su Qingzhou ang braso ng lalaki at sinabi sa mahinang boses, "Asawa, alam mo. Mula pa noong bata ako, kapag ang aking asawa ay nagkaroon ng sipon at ang kanyang buhay ay mas masahol pa sa kamatayan, iisipin niya. Kailangan kong ipaghiganti ang aking ina. Hindi, katulad nito, isang taon, nakaligtas ako. Ngunit pagkatapos na makilala ka, nalaman ng babae na ang paghihiganti ay espiritual na kabuhayan lamang upang mabuhay. Ngayon para sa babae, paghihiganti makilala ka, nalaman ng babae na ang paghihiganti ay espiritual na kabuhayan lamang upang mabuhay. Ngayon para sa babae, paghihiganti totoo man o hindi, hindi na mahalaga. Ngayon, gusto lang ng concubine na makasama ang asawa niya ng kaunti pa, medyo mas matagal. Hinalikan ni Ye Fan ang mabangong buhok ng babae, alam ko, kaya gusto kong linawin sa iyo ang mga bagay-bagay para makapagpahinga ka at magamot ng buong puso. Si Jiang Qi sa gilid ay tumingin sa lahat ng ito, namumula ang kanyang mga mata, at isang pagsabog ng kalungkutan. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan ni Ye Fan ang babae at naglakad patungo sa Jiang Qi. Jiang Qi, alam mo kung bakit, hindi ba kita pinatay? Tanong ni Ye Fan. Napailing si Jiang Qi nang walang laman. Makatuwirang alam niya ang tungkol sa mga bagay na ito. Kung malantad ang pagkakakilanlan ni Ye Fan, magdudulot ito ng maraming kaguluhan. Dahil gusto kong bigyan ka ng dalawang pagpipilian, isa, gawin mo ang mga bagay para sa akin. Dalawa, hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano. Nang inag si Jiang Qi, malinaw naman, ang pangalawang pagpipilian ay kamatayan. Ikaw ang Diyos ng espada, may kailangan ka bang gawin ko para sa iyo? Ang aking heavenly venerate cultivation base, sa iyong paningin, ay walang pinagkaiba sa isang mortal, tama ba? Sinabi ni Ye Fan, gusto kitang gamitin, natural na hindi dahil sa iyong cultivation base. With na ang sabi, si Ye Fan ay naghagis ng isang tumpok ng relics ni San Shao sa harap ni Jiang Qi. Kasama iyong mga messenger stone, mga talaan ng iba't ibang kuta, at iba pa. Kung tutusin, ikaw ay alagad ni San Shao. Dapat mas pamilyar ka sa mga bagay na ito kaysa sa akin. Gusto kong tipunin mo ang lahat ng pangunahing sangay ng Washu sect. Gusto kong makita ang lahat ng mga taong kailangang makipag-usap sa kanila. Ang tagpuan ay sa Dasheng Huang. Ling, mas maaga mas mabuti, magagawa ba ito? Tanong ni Ye Fan. Nanlamig ang mukha ni Jiang Qi, ikaw. Gusto mo ba? Kung gusto ko silang patayin, pwede ko silang patayin. Bakit ko sila tatawagan at bibigyan ko sila ng oras para mag-react? Walang magawang umiling si Ye Fan at sumugod ang utak ng taong ito ay hindi natatakot sa kanyang pagkakanulo. Tama si Jiang Qi nang naisip niya ito, kaya tumanggo siya at sinabing, I can try, but I'm just a junior in the sect. Kahit may utos ng sect master, hindi ko magagarantiya na bibilhin ito ng bawat elder. Diretso mong sabihin sa kanila, may isang pagkakataon lang, kung hindi ito darating. Ituturing akong kaaway bilang default, sabi ni Ye Fan. Napalunok si Jiang Qi, got it. Muling sinabi ni Ye Fan, okay, may isang huling bagay, na isa ring pinakamahalagang tanong para sa akin na pumunta sa iyo ngayon. Anong problema? Sumimangot si Jiang Qi. Nilingon ni Ye Fan si Su Qingzhou at sinabing, bagaman namatay si Yizhen na tumatawa, pinigilan niya akong gamutin si Qingzhou, ngunit hindi niya direktang pinatay si Qingzhou. Wala pa ring sagot. Sa teorya, ang pagiging buhay ni Qingzhou ay walang epekto sa kanya, at ang pagpatay kay Qingzhou ay hindi kailangang maging sobrang walang pasasalamat. Sinundan mo si San Shao sa loob ng maraming taon, at dapat ay nakita mo siya ng mas madalas, pag-isipan itong mabuti, at tingnan kung may kainahinala. Sa pagtatanong ni Ye Fan, hindi lamang si Jiang Qi ang natigilan, ngunit sina Su Qingzhou at Tu Yu ay naliligaw din sa pag-iisip. Oo, gaano man ang pagtingin mo dito, tila medyo nagkakasalungatan. Pagkatapos ng pagiging natahimik sandali, biglang may naisip si Jiang Qi at naalala, siguro. May kinalaman ito sa Night King. Ang hari ng gabi. Sumimangot si Ye Fan, Ye Guangxing, isa sa 12 santo. Maaaring ang Night King ay nakipagsabuatan kay Huaximan. Nagbago ang ekspresyon ni Tu Yu, halatang nagulat din siya. Gayunpaman, kahit na ito ay isang shadow guard, normal na hindi mahanap ang kinaroroonan ng mga makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Tumanggo si Jiang Qi,
Noon, nang ang master ay nagpanggap na isang doktor at nakilala ang kanyang nakababatang kapatid na babae, nakilala niya ang isang misteryosong master ng pribado. Bata pa ako noon, at hanggang sa paglaki ko napagtanto ko na ang taong iyon ay si Ye Guangxing. May inabot si Ye Guangxing sa master, at pagkatapos ay umalis. Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan nila. Noong ginagamot ni master ang junior sister, bagamat antok na ang junior sister, gising ako. Nakita ko, ang master ay naglabas ng isang asul at malabong butil at inilagay sa nakababatang kapatid na babae. It's just that the master asked me to go out and guard it, at hindi ko nakita ang katapusan. Pero simula noon, hindi ko na nakitang muli ang butil na iyon. Hindi ko alam kung ano ang butil na iyon, ngunit noong binanggit ko ito ngayon, naalala ko ito. Kung tutuusin, isang beses lang nakipagkasundo ang master sa junior sister, at ang iba ay mga sulat lang, walang espesyal. Lumingon si Ye Fan at nagtanong, Xiao Shu, naaalala mo ba ito? Blonde ka ang tingin ni Su Qingzhou, bata pa ako noon, naalala ko lang na nakatulog pala ako para magpagamot, pero hindi ko alam kung anong beds. Pagkatapos mag-isip sandali, lumapit si Ye Fan sa gilid ni Su Qingzhou, hinawakan ang palso ng babae gamit ang isang kamay, at maingat na sinimulan ang palso. Pagkatapos ng ilang inspection, walang mga butil sa katawan ni Su Qingzhou. Sa katunayan, si Su Qingzhou ay nakakita ng napakaraming doktor at magsasaka, at walang 1,800 ang tumulong sa kanya. Kung mayroong isang espesyal na butil sa katawan, ito ay dapat na natuklasan matagal na ang nakalipas. Your Excellency Sword God, kung mayroong kung ano sa katawan ng prinsesa, natatakot akong hindi ito maitago. Naghihinala ring tanong ni Tu Yu. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba at sumimangot. Palagi niyang nararamdaman na ito ang dapat na puno ng problema. Asawa, pagkatapos magamot ang katawan ng babae, medyo bumuti na talaga ang kalusugan niya, at nabawasan na rin ang mga sakit. May kaugnayan ba talaga sa butil na iyon? Tanong ni Su Qingzhou. Isang flash ng liwanag ang biglang sumilay sa isip ni Ye Fan. Sa pagkakataong ito, hindi niya kinuha ang palso ng babae, ngunit inilagay ang kanyang makapangyarihang espiritual na kapangyarihan sa katawan ng babae. Sa puntong huwiin kung saan ang yin ang pinakamaraming yin sa katawan ng tao, paulit-ulit na pinagtutuunan ng Ye Fan ang mental power. Biglaan. Isang malabong asul na butil ang sa wakas ay naramdaman ni Ye Fan. Ito ay naging isang misteryosong masa ng sobrang lamig na enerhiya, ngunit ito ay talagang isang butil, at ito ay natunaw lamang kasama si Su Qingzhou. Dahil ang yin ni Su Qingzhou ay walang palso, ang yin chi sa kanyang katawan ay higit pa kaysa sa ordinaryong tao, at ang yin chi sa perineum ay mas malakas pa. Kaya't ang grupong iyon ng sobrang malamig na enerhiya ay nakatago sa loob nito ng napakatago, na parang may proteksyon na kulay. Kung hindi dahil sa malaking pagtaas ng espiritual na kapangyarihan ni Ye Fan, hindi niya ito mararamdaman, at hindi rin niya ito mararamdaman sa mga ordinaryong banal na kaharian. Meron talagang butil. Nanlamig at nanlalamig ang mga mata ni Ye Fan, hindi ka nila papatayin, at hindi nila ako papayagang trituhin ka. Ito ay dahil kailangan nila ang iyong Heavenly Yin Veterinary Vessel para linangin ang butil na ito. Sa pagtatapos ng pangungusap, ang katawan ni Ye Fan ay hindi napigilan, at ang nakamamatay na aura na umaapaw sa galit ay naging dahilan upang si Tu Yu at Jiang Qi ay pawisan ng malamig at panginginig sa buong lugar. Kabanata 2230 ang unang Warlock. 2230. Mahigpit na kinuyam ni Su Qingzhou ang kanyang mga kamay sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa mga kislap na nagpapakita ng hindi kapani-paniwalang tingin. Naintindihan niya ang sinabi ng lalaki. Siya ay aktwal na ginamit bilang isang buhay na sisidlan para sa pagpapalaki ng mga perlas. Pagkaraan ng napakaraming taon, paulit-ulit na umaatake ang malamig na lason, at ang buhay ay mas mabuti kaysa kamatayan, ngunit ginagamit pa rin ito ng iba upang makamit ang mga lihim na motibo. Hindi nila pinakawalan ng gayong mahinang katawan sa loob lamang ng 20 taon ng Yangshou. Ang mga taong iyon, na naghihintay na mamatay siya mula pa sa simula, ay hindi naisip na pagalingin siya, gusto lang nilang masaktan siya. Hanggang sa mamatay siya. Isang hysterical na kalungkutan ang dahilan kung bakit halos himatayan si Su Qingzhou. Xiao Shu. Nang makitang namumutla ang mukha ng babae at nanginginig ang katawan, nagmamadaling lumapit si Ye Fan para alalayan siya. Sa wakas ay hindi na kinaya ni Su Qingzhou ang hinaing, umiyak siya at nabulunan, asawa. Bakit nila ginawa ito sa akin? Ano bang nagawa kong mali? Nang marinig ang malungkot na tanong ng babae, iniyuko ni Tu Yu ang kanyang ulo sa katahimikan. At nagpakita rin si Jiang Qi ng dalamhati, at labis ang pagkalito. Mahigpit na hinawakan ni Ye Fan ang babae sa kanyang mga braso, at hindi napigilan ng kanyang katawan ang panginginig sa galit. Xiao Shu, okay lang. Natawa si Ye San, Ye Guanxing. Hindi na mabubuhay. Ngunit kahit na mamatay ang buong pamilyang Ye, mabubuhay ka pa rin. Sa kabila ng kasalukuyang estado ng pag-iisip ni Ye Fan, siya ay naging kalmado tungkol sa karamihan ng mga bagay, at sa oras na ito ay nagngangalit siya at ipinahayag ang kanyang hangarin na pumatay. Bumangon si Tu Yu sa oras na ito at sinabing, iyong kamahalan na Sword God, si Ye Guangxing ay kilala bilang unang warlock ng Great Expedition.
gabi at buwan mula sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Si Bai Wuji ay lubos na natatakot sa maulap na gabi at sa buwan. Bagamat may kaugnayan sa pagpigil ng paraan ng pagsasanay, ipinapakita rin ito na hindi dapat maliitin ang panunood ng bituin sa gabi. Ang Dark Moon City ay pinamamahalaan ng pamilyang Ye sa loob ng libu-libong taon. Malalim ang ugat nito at may malalim na pundasyon. Ang Dark Moon without face ng pamilya Ye ay mahiwaga din. Bakit? Sinusubukan mo bang hikayatin akong ihinto ang pagtitig sa gabi? Malamig na tiningnan ni Ye Fan si Tu Yu. Nang inag si Tu Yu at mabilis na nagpaliwanag, ang iyong kamahalan na Sword God, huwag mo akong intindihin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Basta ang butil na ito ay galing talaga kay Ye Gaoxing, wala akong pakialam kung ano ang unang warlock. Sa aking paningin, isa lang siyang bangkay, mataimtim na sinabi ni Ye Fan. Napalunok si Tu Yu at tumango, napakalupit na gawa, Sampain. Gayunpaman, naisip ni Tu Mo na ang pangunahing prioridad ay dapat nagamutin muna ang sakit ng prinsesa. Bilang karagdagan, sa katapusan ng buwang ito, ay ang pinakamahalagang pagsusulit ng taunang Great Expedition, ang Royal Examination ng Holy Emperor. Taon-taon sa imperial na pagsusuri ng Holy Emperor, ang 4 na pangunahing angkan at 5 maharlikang pamilya ay magkakaroon ng mga bigat na darating upang mga siwa sa pagsusulit ng sama-sama at tumulong sa kanilang mga talento. Naisip ni Tu Mo. Bakit hindi samantalahin ang makabuluhang okasyon ngayong taon para imbitahan si Ye Guangxing sa imperial na lungsod? Sa ganitong paraan, ang inyong kagalang-galang na Sword God ay hindi magtatagal ng oras para gamutin ang prinsesa, at hindi mo kailangang pumunta sa pugad ni Ye Guangxing, makakahanap ka ng pagkakataong magtanong ng malinaw, at kahit alisin mo siya. Si Ye Fan ay mukhang nag-iisip, kahit na siya ay wala akong pakialam na pumunta sa Dark Moon City para pumatay ng 7 papasok at 7, ngunit tama ang sinabi ni Tu Yu, ang kalagayan ni Su Qingzhou ay napakahalaga. Hindi makakatakas si Ye Guangxing, kaya hindi ko siya kayang tiisin ng isang buwan. Master 2, ang pamamaraang ito ay mabuti, nag-isip sandali si Ye Fan, pagkatapos ay ngumiti ng masama, pero dahil gusto mong anyayahan si Ye Guangxing, maaari mo ring anyayahan ang mga pinuno ng iba pang mga pamilya. Natigilan si Tu Yu, Your Excellency Sword God. Ikaw ibig sabihin. Patay na si Su Wexan, patay na si Su Gan, at patay na si Su Yun, ang trono ni Dasheng ay walang katiyakan. Ngayon ang mga partido ay medyo mapayapa, ngunit kung ikaw ay medyo may utak, matagal nang nakaamoy ng isang bagay. Dapat ay marami sa kanila, lahat ay gustong pumunta sa imperial na lungsod upang makita kung ano ang nangyari dito. Ngumisi si Ye Fan, kung gusto nilang makakita, hahayaan ko silang makakita ng malinaw. Malinaw. Bakas sa mga mata ni Tu Yu ang pag-aalala. Ang kulay, oo, alam ko. Master 2, makakatiyak ka, kaibigan kita, at aalagaan ko ang iyong pamilyang Tu. Hanggat hindi mo ako ginagalit, palagi akong makatuwiran, nakangiting sabi ni Ye Fan. Pilit na ngumiti si Tu Yu susunod, salamat sa iyong pagtitiwala sa inyong kamahalan na Sword God, pagkatapos ay makikipagtulungan ako kay King Chi bukas para maghanda para sa imperial na pagsusuring ito ng Holy Emperor. Pagkatapos magretiro ni Tu Yu, ibinaling ni Ye Fan ang kanyang ulo kay Jiang Qi at sinabing, maaari ka ring pumunta, gawin mo ang sinabi ko sa iyo. Sumulyap si Jiang Qi sa kanya nang may pag-aalinlangan, ikaw. Handa ka bang palayain ako? Hindi ka ba natatakot na ipagkanulo kita? Ngumisi si Ye Fan, paano kung pinagtaksilan mo ako? Hindi pa banggitin kung ano ang mabuti para sa iyo. Sa buong baha, bakit ako matatakot dito? Si Jiang Qi ay matamlay, hindi makapagsalita. Desperasyon, walang pagpipilian si Jiang Qi kundi ang sabihin, nakikita ko, ipapaalam ko sa iyo sa lalong madaling panahon. Sayang, pinanood ni Ye Fan si Jiang Qi na umalis. Napabuntong hininga, inabot niya at hinaplos ang buhok ni Su Qingzhou, Xiao Shu, napakatanga mo, nakatatandang kapatid, napakatanga na hindi ko kayang patayin siya. Bawal pagtawanan ng asawa, sa totoo lang nakakaawa lang si kuya. Siya ay ulila mula noong siya ay bata, at sinundo ni San Xiao. Ngayong patay na si San Xiao, wala na talaga siyang magawa. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, sino ang hindi ulila noon? Ano ang malaking bagay? Okay. Ngayon, huwag na tayong mag-usap ng kung ano-ano, tutulungan kitang suriing mabuti, kung ano ang sitwasyon ng mga butil sa iyong katawan. Kung hindi inilabas ang butil, maaaring maapektuhan din ang paggamot, sabi ni Ye Fan. Well, ang asawang iyon, bumalik na tayo sa mansyon. Bakit ka babalik, sa amin ang buong palasyo, hindi ba maganda rito? Niyakap ni Ye Fan si Su Qingzhou, lumapit sa kama sa palasyo, at hiniling na mahiga ang babae. Sa pagkakataong ito, ipinasok ni Ye Fan ang kanyang kamay sa palda ng babae para masuri ito ng mabuti. Husband. Namula si Su Qingzhou at bamulong. Biglang napagtanto ni Ye Fan na ang lokasyon ng perineum ay talagang hindi maliwanag. Hoy, hindi ka tumatawag, hindi ko namalayan, ayos lang, ayos lang. Ang asawa mo, doktor ako, nagpapatingin sa doktor ang doktor, huwag mo nang isipin. Mataimtim na sabi ni Ye Fan. Oh, ngumisi si Su Qingzhou.
Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, biglang naalala ni Su Qingzhou ang isa pang bagay, asawa. Dahil matagal nang wala ang ama at ang emperador, kung gayon. Ang emperador na nakasama ang reyna at ang iba pa noon, nagpapanggap ka ba bilang emperador? Hindi napigilan ni Ye Fan. Nanginginig na medyo napigilan ang ekspresyon, itong babaeng ito, aling palayok ang hindi mabubuksan at may angat. Iniisip kung ano ang nangyari sa kwarto ni Empress Luo Feiyan, hindi napigilan ni Ye Fan ang paglunok. Ngunit natural na hindi niya ito aaminin, kaya sinabi niya, wala bang pekeng ginawa ni Chu Guoshi, hindi ko na kailangang pumunta dito. Nagpapanggap. Kumislap ang maningning na mga mata ni Su Qingzhou, at sinabi niya na may kabiguan, kaya't ganito ang nangyari. Naisip ng babae na ang kanyang asawa ay nagpapanggap bilang ama at ang emperador para asarin ang reyna. Nakaramdam ng kakaiba si Ye Fan sa kanyang puso, bakit? Xiaoshuo, gusto mo bang gawin ko iyon? Ang Luo Feiyan na iyon, noong ang kanyang asawa ay nasa palasyo, sinasadya niyang pabayaan ako ng mga tao sa harem, at ang babae ay nakaramdam ng hindi komportable sa pisikal at mental. Sumimangot si Su Qingzhou, kung ang iyong asawa ay magpanggap na emperador at pupunta para asarin si Luo Feiyan, hindi masama. Kung malalaman niya ang katotohanan sa hinaharap, tiyak na may inis siya. Ngumiti si Ye Fan, kaya ito pala ang kaso, hayaan mong sabihin ko sa iyo, sa totoo lang. Biglang naging alerto si Ye Fan nang sabihin niya iyon. Hindi maganda. Ito ay isang babae sa ilalim ng pabalat. Actually ano? Husband, anong gusto mong sabihin? Si Su Qingzhou ay medyo sabik. Natawa si Ye Fan, at mabilis na binago ang usapan, sa totoo lang. Ang ganitong bagay, mas mabuting maghintay na gumaling si Xiaoshu ng mag-isa, at mas mabuting bumalik sa eksena. Malaking tao ako, hindi nararapat na mangbuli ng babae. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumislap ng pagdududa, at ngumiti siya at sinabing, gayon din. Mas mabuting huwag makipag-ugnayan sa mga babae sa harem. Haha, oo, oo. Si Ye Fan ay may malamig na pawis sa kanyang likod, mahal, ito ay mas kapana-panabik kaysa sa pagpatay kay Yizhen ng nakangiti. Ang pakikipag-away sa aking asawa ay napakasaya. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.